Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Haha! Hindi mapigilang tumawa ni Ambrose nang makita ang nakakaaliw na ekspresyon ni Ira. Inunat nito ang mga braso at tinapik ang ilong ng babae. Huwag ka nang maging magalang sa akin. Sabihan mo lang ako at susubukan kong tulungan ka sa abot ng akin makakaya. Siya ang prinsip. Gagawin nito ang lahat para magawa yon kahit na gaano pa ito kahirap basta magustuhan ito ni Ira. Kapatid na Ambrose. Yumuko si Ira sa naramdamang hiya bago mahinang nagsalita. Narinig kong hinuli ang mga sekta ng World Universe ng umaga. Pwede bang pakawalan mo sila? Kahit na nahihiya ito ay puno ng pag-asa ang mga mata ni Ira. Sa nakalipas na mga araw ay dinala ni Aurora si Ira para makakuha ng ilang karanasan at balita tungkol sa naganap na labanan sa pagitan ni Daryl at ng New World Emperor. Nagawang makatakas ni Daryl pero nahuli ang ilan nitong kaibigan at pamilya. Kinamuhian ni Aurora si Daryl, kaya hindi ito na problema patungkol doon. Pero natuklasan niyang naroon ang Wudang, Shaolin, at iba pang mga sekta para manghimasok sa presinto pero nahuli ang mga ito. Kahit na matagal na panahon na mula noong umalis si Aurora sa Emi, ay nasa sitwasyon pa rin ng mundo ng mga cultivator sa World Universe ang kanyang atensyon. Kaya naman sinama nito si Ira para makakuha ng balita sa Royal City. Kaso nga lang ay mayabang at mapagmataas si Aurora. Gusto nitong iligtas ang iba pang sekta pero hindi niya magawa dahil sa kanyang ego at hindi niya ito masabi sa harap ni Ira. Matalinong bata si Ira, kaya natural lang na alam nito ang pag-iisip ng kanyang nanay. Patagong umalis si Ira habang nagpapahinga si Aurora sa kanilang tinuluyan. Ito ay dahil sa narinig niya na ang mabait nitong kaibigang si Ambrose ay isa ng prinsip ng New World Royals. Paniguradong papakawalan niya ang mga yon kapag nahanap niya ang lalaki base sa relasyon niya rito. Sandaling nagulat si Ambrose nang marinig iyon at gulat nitong tiningnan si Ira. Gusto mong pakawalan ang Wudang, Shaolin, at ang iba pang mga sekta. Tama. Seryosong tumango ang magadnang si Ira, kahit na napaalis ako sa Emi sect ay mula pa rin ako sa World Universe. Pagtapos ay hinila nito ang braso ni Ira at makulit niya itong inalog. Kapatid na Ambrose, please nagmamakaawa ako sayo. Please? Hindi alam ni Ira na niligtas ni Megan ang Wudang, Shaolin, at ang iba pang mga sekta ng sandaling yon. Okay. Bahagyang natawa si Ambrose at tiningnan si Ira. Hindi mo kailangang magmakaawa sa akin. Pinakawalan ko na ang Wudang, Shaolin, at ang iba pang mga sekta. Katunayan ay gusto nitong sabihin na nakipagkasundo siya kay Megan at pinalaya ang mga ito. Pero binago niya ang kanyang isip nang maalala nitong pinaalis sa Emi sect sina Aurora at Ira dahil kay Megan, kaya tinago niya ang ilang katotohanan. Talaga? Nagulat si Ira sa kanyang narinig at hinablot ang braso ni Ambrose ng may gulat na ekspresyon. Puno ng pagmamahal na tiningnan ito ni Ira bago ngumiti at nagsalita. Bakit naman ako magsisinungaling sayo tungkol doon? Ang kwela mo talaga. Kahit na hindi pa isang ganap na matanda si Ambrose ay mayroon din itong kaunting ideya tungkol sa pagmamahal. Nakakamangha! Nag-cheer si Ira at hindi nito napigilang halikan ang noo ni Ambrose. Buzz! Agad na naniga si Ambrose ng sandaling iyon nang maramdaman niyang uminit ang kanyaing mukha. Naguluhan ang kanyang utak. Hinalikan ako ni Ira. Napagandang pakiramdam noon. Sush! Napagtanto ni Ira na medyo napasobra siya nang makitang gulat ang tingin sa mukha ni Ambrose, na mula rin ang kakaiba niyang mukha. Hindi may paliwanag ang pagka-cute at charm nito. Tumingin sina Ambrose at Ira sa isa't isa habang nag-iiba ng kaunti ang hangin sa paligid sa mga sandaling iyon. Kuya Ambrose. Pagkatapos ng ilang segundo, nagising na rin sa katotohanan si Ira at mahinhing nagtanong ng, bakit mo pinakawalan ang mga sektang iyon? Napakamot naman sa kanyang ulo ang naguguluhang si Ambrose. Alam niyang hindi niya magagawang sabihin ang pangalan ni Megan sa harap ni Ira, kaya paano niya ipapaliwanag ito? Dumating na ang kamahalan. Nang biglang sumigaw ng malakas ang isang yunuko mula sa labas ng main hall na sinundan ng mga tunog ng yapak palapit sa kanila habang pasimpleng naguguluhan sa mga nangyayari si Ambrose. Nandito na si Amang Emperor.
Dito na napatalon si Ambrose sa sobrang panik. Mahigpit ang mga rules sa palasyo, lalo na sa gabi. Walang sino man ang maaaring pumasok dito nang walang pahintulot mula sa emperor. Ipinagbabawal maging ang prinsip mismo na magpapasok ng mga tao rito. Hindi miyembro ng royal family si Ira, kaya maaaring mapahamak ito sa sandaling makita ito ng emperor. Nandito ang emperor. Maging si Ira ay natigilan habang mabilis na tumatayo at sinasbi kay Ambrose na, "Ano na ang gagawin natin ngayon, Kuya Ambrose?" Pinakalma ni Ambrose ang kanyang sarili at sumagot ng, "Huwag kang magalala, hahanap tayo ng pagtataguan mo." Sumagot naman si Ira na siyang maghahanap ng sarili niyang pagtataguan. "Haha, nakatulog ka na ba, Ambrose?" Isang pagtawa ang maririnig mula sa entrance ng main hall, habang dahan-dahang naglalakad si Lord Kenny na nakasuot ng isang robe na may gintong dragon na disenyo, naglabas din ang kanyang katawan ng isang napakalakas na aura na nakapagpahiwaga ng husto sa kanya. Napansin ni Lord Kenny ang gulat na si Ira nang pumasok ito na nakapagpatanggal sa kanyang ngiti. Agad nitong itinuro si Ira at nagtanong kay Ambrose ng, "Sino ang babaeng yan, Ambrose?" Kasabay nito ang pagtingin ni Lord Kenny kay Ira mula ulo hanggang paa habang pasimpleng binabati ito. Nasa kanyang teen pa lang ang batang ito pero naging kasing ganda na siya ng isang diwata. Siguradong magiging isa itong makapigil hiningang babae sa sandaling lumaki pa ito. Buwisit. Nalaman na ni Amang Emperor ang lahat. Itinago ni Ambrose ang hindi mapakali niyang dibdib habang pinapanood ang eksenang ito at mahinang sinasabi na, "Amang Emperor, siya po ang kaibigan kong si Ira Hansen. Ilang taon na po kaming hindi nagkikita kaya nagsadya siyang pumunta rito ngayon para makipagkita sa akin." Napagdesisyonan ng magpakatapat ni Ambrose ngayong nahuli na siya ng Emperor. Pasimpleng sinenyasa ni Ambrose si Ira gamit ang kanyang mga mata habang sinasabi ang mga bagay na yon. Isang matalinong babae si Ira, kaya agad nitong naintindihan ang lahat bago magbigay galang kay Lord Kenny. "Binabati ko po kayo, kamahalan." Naging kalmado ang kanyang mukha nang sabihin niya yon, pero nabalot naman ng matinding pag-aalala ang kanyang puso. Sa bagay, masyado talagang malakas ang aura na nilalabas ni Lord Kenny. "Tumayo ka, tumayo ka." Tumawa si Lord Kenny at ikinaway ang kanyang mga kamay kay Ira habang sinasabi na, "Hindi mo kailangang nerbiyosin dahil kaibigan ka naman ni Ambrose." Dito na sinabi ni Lord Kenny kay Ambrose na, "Naiintindihan ko, kaibigan mo pala ang isang ito." Itinuturing niyang tunay niyang anak si Ambrose, kaya naging mabait siyang ama rito. At higit sa lahat ay masyadong maganda si Ira. Bagay na bagay sila sa sandaling tumatayo ito sa tabi ni Ambrose. Kaya paano siya magagalit dito? Tumingin sina Ambrose at Ira sa isa't isa nang marinig ang mga sinabi ni Lord Kenny at patagong napahinga ng maluwag sa kanilang mga sarili. Dito na dahan-dahang naglakad si Lord Kenny palapit bago umupo at tanungin si Ambrose ng, "Ambrose, narinig kong nakawala raw ang mga nahuli nating disipulo ng Wudang, Shaolin at iba pang mga sekta kaninang umaga nang mahuli mo ang mga ito. Ano na ang kasalukuyang lagay ng mga ito?" Napakamot sa kanyang ulo si Ambrose habang naguguluhan ng kaunti sa kanyang sarili, bago maingat na sumagot ng, "Nahuli ko nga ang mga sektang iyon, Amang Emperor. Pero, pinakawalan ko rin ang mga ito." Agad na nagbago ang itsura ni Lord Kenny habang agad na tumatayo, sumisimangot at nagtatanong ng, "Bakit?" Nahulog sa kanyang bitag ang mga disipulong iyon ng Wudang, Shaolin, at iba pang mga sekta. Isa na itong magandang pagkakataon para pahinain ang puwersa ng World Universe. Pero nagawa pa rin itong pakawalan ni Ambrose. Huminga ng malalim si Ambrose at dahan-dahang nagpaliwanag, "Amang Emperor. Naiintindihan ko po na gusto niyong masakop ang siyam na mga kontinente. Pero katutungtong-tungtong niyo lang po sa inyong trono. Ang pinakaimportanteng bagay ngayon ay ang pagkuha wa loob ng mga tao. Kaya natakot ako na baka sabihin ng iba na masyado ka pong malupit sa sandaling wasakin natin ang mga sektang iyon ng World Universe." Dito na tumingin si Ambrose sa magiging reaksyon ni Lord Kenny bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. "Pinakawalan ko ang mga ito para mabigyan ka ng isang maganda at mabuting pangalan sa lahat. Mga novice lang din naman ang mga disipulong nahuli nating disipulo. Sigurado po ako na magiging masyadong madali pa rin para sa atin ang pagwasak sa kanila sa hinaharap." Kahit na itinuturing ni Ambrose na tunay niyang ama si Lord Kenny, hindi pa rin niya maaaring sabihin na nakipagsabuatan siya kay Meghan.
Ilang beses na nagbago ang itsura ni Lord Kenny pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Ambrose bago tumatangong sinabi na, HMM. Kung ganoon, ito pala ang bagay na tumatakbo sa isipan mo. Hindi na masama, Ambrose. Sino ang mag-aakala na magiging ganito kakatalino sa mura mong edad? Hindi mo talaga sinayang ang pag-aalagang ibinigay ko sa iyo. Dito na nagmukhang arogante si Lord Kenny habang sinasabi na, tama ka nga, kailangan lang natin mag-isip kung gusto talaga nating wasakin ang mga novice na iyon. Si Daryl talaga ang tunay na kalaban sa puso ni Lord Kenny. Para naman sa Wudang, Shaolin at iba pang mga sekta, pumapangalawa lang ang mga ito kay Daryl. Napakatalino niyo po talaga, mahal na Emperor. Masayang ngumiti si Ambrose habang nagbibigay galang sa Emperor. Ikinaway ni Lord Kenny ang kanyang mga kamay bago nakangiting sabihin kay Ambrose na, sige, huwag na nating pag-usapan pa ang tungkol dito. Katatapos ko lang magtrabaho kaya medyo nagugutom na ako ngayon. Ambrose, bakit hindi mo kaya ako samahang maghapunan? Dito na lumingon si Lord Kenny kay Ira. Pwede tayong samahan ng munting binibini na ito kung gusto niya. Itinuring na rin niyang anak si Ira dahil lang sa kaibigan nito si Ambrose. Ano? Inimbitahan siya ng Emperor na maghapunan dito. Agad na nagulat si Ira sa pangyayaring ito at nakaramdam na sinuswerte talaga siya ngayong araw. Dito na nagising sa katotohanan si Ira bago yumuko ng buong takot at galang kay Lord Kenny. Marami pong salamat, kamahalan. Natuwa at nasabik si Ambrose sa mga sandaling iyon. Mahal na mahal talaga siya ng kanyang ama matapos siya nitong hindi pagalitan sa pagdadala kay Ira sa palasyo, at hindi lang iyon dahil itinuring na rin nito si Ira bilang tunay niyang anak. Mabilis na naguto si Ambrose sa yunuko na maghanda ng hapunan habang iniisip ang mga bagay na iyon. Isang matalino at masayahing babae si Ira. Dahan-dahan siyang nag-relax at hindi na nagpigil pa sa kanyang mga ikinikilos matapos maramdaman ang malademonyong mga mata ni Lord Kenny. Marami ang nagsasabi na may naiibang paraan ng pamumuhay ang mga royal kung ikukumpara sa ibang mga maharlika at opisyal. Sa loob ng isang sandali ay malapiestang napuno ang lamesa ng iba't ibang mga katakam-takam na putahe. Nabalot ng amoy ng iba't ibang pagkain ang silid na ito. Halikayo, maubo kayo ni Ambrose dito. Mag-relax lang kayo habang sabay-sabay tayong naghahapunan. Buong pusong sinabi ni Lord Kenny habang hinihinaan ang aura na nilalabas ng kanyang katawan. Napatingin sa isa't isa ang papaupo na sanang sina Ambrose at Ira. Bang! Ay! Nang bigla nilang marinig ang tunog mula sa isang nagaganap na laban sa labas na sinundan ng mga sigaw at iyak noong mga sandaling iyon. At pagkatapos ay mabilis na naglakad papasok ang isang royal guard at buong galang na sinabi kay Lord Kenny na, kamahalan, isang napakalakas na babae ang pumasok sa palasyo. Ano? Agad na nagbago ang itsura ni Lord Kenny nang marinig niya iyo. Dito na napuno ng galit ang kanyang dibdib. Sino ang naglakas loob na pumasok sa palasyo ng ganitong oras? Malinaw lang nito na ipinapakita ang pambabastos niya sa royal family na nakatira sa palasyong ito. Dito na rin nagbago ang mga itsura ni na Ambrose at Ira. Dito na tumayo ng mabilis si Ambrose para sabihin kay Lord Kenny na, huwag ka nang magalit, amang Emperor. Aalis lang ako para tingnan ang nangyayari sa labas. Dito na siya mabilis na umalis sa main hall. Hindi na rin nagalinlangan pang si Ira na sundan ang naunang si Ambrose. Nang makalabas ang dalawa sa bakuran ng palasyo, agad nilang nakita ang isang magandang babae na may hawak na mahabang espada sa gitna ng ere. Talagang pinagpala ang kanyang katawan na naglabas ng nakakatakot na aura. Nasa kanyang 30 as na ang babaeng ito na nakasuot ng isang mahaba at kulay dark blue na dress. In-emphasize nito ang kanyang katawan na parang isang moon fairy. Layer by layer na pinaligiran ng 4 na mga golden dragon guards at daan-daang mga royal guard ang diwatang iyon, pero napilitan pa rin ang mga ito na umatras ng dahil sa tindi ng mga pag-ataking ginagawa ng babae nang hindi man lang nalalapitan ito. Isa itong kamanghamanghang babae. Hindi naging sapat maging ang 4 na mga golden dragon guards para pantayan ang kanyang lakas. Pasimpleng natigilan si Ambrose nang makita niya ang eksenang ito habang sinusubukang damahin ang makapigil hininga nitong lakas. Kasalukuyan nang nasa Heaven Ascension level ang kanyang lakas. Mama! Dito na gumuho ang mukha ni Ira na napasigaw nang makita niya ang eksenang ito.
Dito na siya bilang sumugod ng walang kahit na anong pag-iingat. Ang magandang babae na yon ay walang iba kundi si Aurora Hansen. Si Aurora ay unang nakaupo at nagpapahinga sa nang buksan niya ang kanyang mga mata upang mapansin na wala na si Era. Agad at balisa na lumabas si Aurora sa paghahanap sa kanya. Napagtanto niya na si Era ay pumasok sa palasyo pagkatapos maghanap ng mahabang oras at nalungkot. Ang palasyo ay may mahigpit na alituntunin dahil gabi na, gayon din ay pumasok pa rin si Era. Gusto niya bang mamatay? Sa sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Aurora na dumating si Era na hinahanap si Ambrose at agad na pumasok sa palasyo upang protektahan ang kanyang anak. Sa sandaling ito, kinilig si Ambrose at hindi na malayang tumingin kay Aurora na may gulat na mukha. Ang diwata na tiyahin na ito ay ina ni Era. Mabilis na naglakad si Ambrose ng 2 hakbang pasulong at sumigaw sa nakapalibot na mga gwardya ng hari. Tumigil ka! Huminto ang lahat. Wala! Ang 4 na gintong dragon na mga gwardya at nakapaligid na mga gwardya ng hari ay tumigil sa kanilang pag-atak nang marinig ang mga utos ng prinsip at mabilis na umatras. Era! Sa sandaling iyon, iningatan ni Aurora ang kanyang mahabang salita at mabilis na tumakbo pasulong upang yakapin si Era sa mga braso. Galit at balisa niyang sinabi, "Batang babae, bakit ka napunta sa palasyo? Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala?" Mahigpit ang kanyang tono ngunit puno ng pag-aalala at kasabay nito ay hindi mapigilang tumingin kay Ambrose. Sino itong batang lalaki? Bakit kasama niya si Era? Narinig ni Aurora ang pagbanggit ni Era kay Ambrose, tanging hindi pa niya ito nakikita. Ina! Masiglang inilabas ni Era ang kanyang dila bago siya tumawa at sinabi, "Alam kong nais mong isalba ang mga sekta ng World Universe, kaya't hinanap ko si kapatid na Ambrose para humingi ng tulong." Binaling ni Era ang kanyang ulo upang matamis na tumingin kay Ambrose nang sinabi niya iyon. Itong bata na ito ay si Ambrose. Tumango si Aurora sa katumingin kay Ambrose. Ikaw ang prinsipe ng bagong daigdig. Si Aurora ay may halong damdamin sa kanyang puso nang magtanong siya. Narinig ni Aurora ang maraming bagay tungkol kay Ambrose mula pa nang dumating sa bagong daigdig ng maharlikang lungsod. Isa sa mga ito ay ang ugnayan sa pagitan ni Ambrose at Lord Kennybred. Si Ambrose ay hindi biolohikal na anak ni Lord Kenny. Na ang biolohikal na ama nito ay ang pinunong sekta ng Elysium Gate, si Daryl Darby. Ang piraso ng impormasyon na ito ay kamakailan kumalat sa buong lungsod ng Maharlika tulad ng isang napakalaking sunog. Sumasakit ang puso ni Aurora nang maisip niya si Daryl. Inay! Ayos ka lang. Hindi mapigilan ni Era na magtanong ng maramdaman na may nasira sa mga ekspresyon ni Aurora. Bumuntong hininga si Aurora, ngumiti, at sinabing, "Wala yon." Kinamumuhian ni Aurora si Daryl hanggang sa mamatay. Hindi siya mapipilitang iwanan ang sekta ng Imi kung hindi para sa kanya. Sa makatuwid, lumalaban siya sa anumang bagay na may kinalaman kay Daryl. Hindi rin hinayaan ni Aurora na makilala ng kanyang anak na babae si Ambrose bilang kanyang kapatid. Naglakad si Ambrose at yumuko ng matino kay Aurora sa oras na iyon mismo. "Kamusta, tiya?" Bagaman lumaki siya sa bagong daigdig, si Ambrose ay madalas na napunta sa World Universe sa mga nakaraang taon at maraming natutunan tungkol sa mga modernong colloquialism at pagbati ng World Universe. Labis na natigilan si Ambrose sa kagandahan ni Aurora habang binabati siya at hindi man lang mailayo ang mga mata sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang ina ni Era ay magiging napakarilag at kaakit-akit. HMM. Tumango si Aurora sa kanyang ulo gamit ang kanyang walang malasakit at mayabang na ekspresyon. Tulad ng nakaraang pinunong sekta ng sektang Emi, si Aurora ay malamig at mayabang hindi alintana kung sino ang kanyang kinakaharap at palaging nagbibigay ng impresyon ng isang nagyelong malamig na diyosa na nasa itaas ng iba pa. Hindi niya ustong na magsalita ng napakahaba. Higit sa lahat, si Ambrose ay anak ni Daryl. Wala lang kay Ambrose ang tungkol dito pati na rin sa pakiramdam na kawalang interes. Ngumiti siya at inimbitahan, "Tita, mas mabuting maimbitahan kaysa sa isang pagkakataon na magkita. Bakit hindi ka magpahinga sa palasyo ngayong gabi dahil narito ka na sa palasyo upang hanapin si Era?" Ang mukha ni Ambrose ay puno ng pag-asa at sinseridad habang sinabi niya iyon.
Matagal na niyang hindi nakikita si Era at gusto niyang makipag-usap sa kanya ng maayos syempre. Hindi na kailangan. Malamig na sinabi ni Aurora nang walang emosyon. Pagkatapos ay hinila niya ang mga kamay ni Era at walang alinlangan na sinabi, Era, tara na. Napakamot ng ulo si Ambrose nang marinig iyon at hindi alam kung tatawa siya o iyak. Tunay na nagyelong malamig ang ugali ng ina ni Era. Sush! Ang mga nakapaligid na ekspresyon ng mga gwardiya ng hari ay bahagyang nagbago nang makita ang eksenang ito at tinalakay sa kanilang mga sarili sa mga tahimik na tono. Ang yabang ng babaeng ito. Magalang na ng prinsip at niyaya pa sila na manatili sa palasyo. Ito ay magiging isang matinding karangalan para sa sinuman, ngunit tinanggihan niya ng hindi bahagya na naisip ito habang pinapanatili ang kanyang malamig at walang malasakit na pag-ugali. Napakalaking pagpapahalaga. Gayunpaman, ang mga gwardiya ng hari ay hindi naglakas, loob na sabihin din anuman dahil walang sinabi si Ambrose. Ina! Medyo nagpanik si Era at niyakap ang braso ni Aurora bago ito dinuyan-duyan. Bakit hindi tayo magtagal ng kaunti? Ngayon ko lang nakilala si kapatid na Ambrose at hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos. Ikaw ay isang bata lamang, ano ang kailangan niyong pag-usapan? Si Aurora ay kumunot ng noo walang binibigyan ng puwang para sa talakayan. Dismayado si Era nang marinig iyon sa pagkaunawa niya sa init ng kanyang ina. Karaniwan ay walang pagtatanong sa kanyang mga salita. Gayunpaman, si Era ay matalino habang binago ang kanyang saloobin at naisip ang isang bagay bago niya mabilis na sinabi, Ina, alam mo bang pinalaya ni Ambrose sina Wudang, Shaolin, at iba pang mga sekta? Ano? Hinayaan na niya sila. Tumingin ulit si Aurora kay Ambrose. Ang batang ito ay maaaring bata pa, ngunit mayroon siyang katuwiran. Bagaman walang anumang reaksyon si Aurora sa sandaling iyon, ang impresyon niya kay Ambrose ay medyo nagbago sa kanyang puso. Inay, mabait na tao si Kuya Ambrose. Bakit hindi tayo manatili sandali? Muli na namang nakiusap si Era sa sandaling iyon ng kanyang puno ng tubig, at malalaking mata na kumikislap ng pag-asa, mukhang nakakaawa. Sige na. Patag na tumango si Aurora. Inilabas ni Ambrose ang mga sekta, kaya tinulungan niya siyang tapusin ang nais niyang gawin. Hindi nararapat kung agad siyang umalis. Biglang sumabog sa kaligayahan si Era nang makita ang pagsang-ayon ng kanyang ina. Ayos! Alam kong mahal na mahal ako ni Inay. Kasabay nito, ngumiti si Ambrose at iniunat ang kanyang braso upang anyayahan sila. Tita, sige po. Pinamunuan ni Ambrose ang daan. Masayang niyakap ni Era ang braso ni Aurora habang sumusunod sa likuran. Aking amang emperador. Ngumiti si Ambrose at iniulat kay Lord Kenny nang pumasok sa pangunahing bulwagan, amang emperador. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan dahil ang ina lamang ni Era ang pupunta sa palasyo upang hanapin siya. Tumango si Lord Kenny at binalingan ang tingin kay Aurora at agad na natigilan. Napakarilag. Napakaganda niya. Bagaman si Aurora ay nakasuot ng ordinaryong damit, hindi nito maitago ang kanyang napakahusay na mukha na nakapagpabagsak ng kaharian. Lalo na ang kanyang lamig at kayabangan na nagpalayo sa kanya ng 1,000 milya mula sa iba ay kaakit-akit. Ang mga mata ni Lord Kenny ay naging labis na hindi komportable kay Aurora, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Tumango lamang siya kay Lord Kenny upang batiin siya. Wow! Ang eunuch at mga katulong ng palasyo ay bigla at agad sa isang kaguluhan. Ang ganoong mayabang na babae. Ang lakas ng loob niyang hindi lumuhod kapag nakikita ang emperador. Nagbago rin ang mga ekspresyon ni Lord Kenny. Ang kanyang katayuan ay mataas kaysa sa iba pa na may walang katapusang kapangyarihan at otoridad bilang emperador. Paanong ang babaeng ito ay sobrang tapang? Ang kapaligiran sa pangunahing bulwagan ay agad na naging labis na nakakasakal sa mga nakapaligid na mga eunuch at mga katulong ng palasyo na hindi naglakas loob na maglabas ng iisang paghinga. Sa wakas ay napangiti si Lord Kenny ng bahagya sa sandaling iyon habang tinitigan niya si Aurora at sinabi, hindi ba ito ang nakaraang pinunong sekta ng sektang Emi? Narinig ko ang maraming mga usapan tungkol sa kung paano ang pinunong sektang Hansen ay ang pinakamagandang babae ng World Universe. Tila totoo ang chismis pagkatapos makita siya ng personal. Tinaas ni Lord Kenny ang kanyang kamay.
Halika, halika, upo. Dati, si Lord Kenny ang may pananagutan sa mga usaping pampulitika sa pagitan ng mga maharlika ng bagong daigdig at ng iba pang kontinente noong siya ay pinuno pa. Pamilyar si Lord Kenny sa mga sekta ng ibang mga kontinente, kaya natural na makikilala niya si Aurora Hansen. Sa totoo lang, nais ni Lord Kenny na magalit at ipakita ang kanyang otoridad. Gayunpaman, pinigilan niya ang paggunita kina Ira at Ambrose ay magkaibigan. Higit sa lahat, si Lord Kenny ay umakyat lamang sa trono kamakailan lamang at ito ang oras upang tipunin ang mga tao sa kanyang panig. Si Aurora ay isang maglilinang sa antas ng Heaven Ascension. Makatutulong ito sa kanya upang masiguro ng maayos ang trono kung makukuha niya ito sa kanyang tabi. Agad na hinila ng isang eunuch ang isang upuan sa kanyang mga salita. Tumango si Aurora at dahan-dahang umupo. Ngumiti si Lord Kenny kaagad sa sandaling ito at tinanong, Pinunong Hansen. Narinig kong iniwan ni Pinunong Hansen ang sektang Emi na hindi alam ang iyong kinaroroonan sa nakaraang ilang taon. Dahil dyan, matanong ko lang, saan ka kasalukuyang tumutuloy? Saglit na nag-isip si Aurora bago sumagot, kami ay pagala, gala lamang sa kung saan at kumukuha ng kaalaman. Pinunong Hansen, kilala ka na sa mundo ng mga naglilinang maraming taon na ang nakakaraan. Ang antas ng iyong paglilinang ay marahil na tumaas ng labis mula sa nakaraang ilang taon na pagala-gala. Karangalan ko na nandito ka sa palasyo ngayon. Ngumiti si Lord Kenny. Pagkatapos ay kumaway siya kaagad sa eunuch sa tabi, at nag-utos, bilis, pumunta sa kusina upang maghanda ng isang piging. Nais kong paglingkuran ng maayos si Pinunong Hansen at ang kanyang anak na babae. Bilang karagdagan, mag-utos sa mga opisyal na pumasok din sa palasyo. Wala dapat maging mga pagkakamali. Likas na nais ni Lord Kenny na may host sila ng maayos, habang si Aurora ay isang malakas na magsasaka, ang kanyang anak na babae ay laban din kay Ambrose. Si Aurora ay nagpapakita ng kalmadong mukha at ngumiti ng mahina. Gayunpaman, lihim na nabigla ang kanyang puso. Ito ang pinakamataas na karangalan sa isang panauhin para sa maharlika ng bagong daigdig na magpista kasama ng mga opisyal. Si Ira sa tabi niya ay labis na nasasabik sa parehong oras na yon. Hindi niya inaasahan na ang emperador ay magbibigay ng tulad pansin sa kanyang ina at sa kanyang sarili. Tila tulad ng paghahanap kay Ambrose ay ang kanyang pinakatamang desisyon na ginawa sa nakaraang ilang taon. Sa puno ng enerhiya na bulwagan makalipas ang ilang minuto, ang lahat ng mga opisyal ay dumating nang magsimula ang piging. Ang mga masasarap na mga pagkain ay patuloy na inihahain, habang isang pangkat ng mga mananayaw sa palasyo ay sumayaw sa gitna ng bulwagan. Ito ay isang napakahusay na pangyayari. Naupo si Aurora sa pangunahing pinaupuan ng panauhing bisita, nasisiyahan sa sayaw habang umiinom ng alak. Si Lord Kenny ay nasa mabuting kalagayan at puno ng mga ngiti habang nasa kanyang trono. Ang mga nakapaligid na opisyal ay tinatagayan si Aurora. Sa maalamat na napakarilag na Pinunong Hansen. Oo, matagal na nating naririnig ang tungkol kay Pinunong Hansen mula sa World Universe. Ang kilalang diyosa ng bundok ng yelo. Talagang napakaganda mo nang makita ka ng personal ngayon. Para kay Pinunong Hansen. Alam ng mga opisyal na ito ang layunin ng emperador para sa pag-host ng salo na ito ay upang makuha si Aurora sa kanyang panig. Likas na susubukan nilang pilitin siya. Ngumiti si Aurora nang harapin ang sigasig ng karamihan. Gayunpaman, hindi siya gaanong uminom at kumuha lamang ng napakaliit na sipsip para sa bawat tagay sa kanya habang pinapanatili pa rin ang isang malamig at matikas na aura. Pinunong Hansen. Ngumiti sa kanya si Lord Kenny sa kanan sa sandaling ito. Mayroon akong isang mungkahi. Handa akong italaga ka bilang kalihim ng bansa batay sa iyong magandang kagandahan at kapangyarihan. Napatingin siya kina Ambrose at Ira sa tabi habang nakangiti at nagpatuloy. Kita ko rin na sobrang gusto ni na Ambrose at Ira ang isa't isa. Ipinagtagpo sila para dumaan sa maraming bagay na magkasama. Napagpasyahan kong koronahan si Ira bilang Crown Princess. Maaari ganapin ang kasal sa sandaling sila ay matanda na. Nagtataka ako kung ano ang iyong saloobin, Pinunong Hansen. Saka tumingin si Lord Kenny kay Aurora. Ang dalawang desisyon na ito ang kanyang lubos na katapatan. Sigurado siyang hindi siya tatanggihan ni Aurora ang mga ito. Wow!
Ang buong pangunahing bulwagan ay nasa isang kaguluhan sa sandaling iyon dahil ang bawat opisyal ay nakatingin kay Aurora na may inggit at pagkabigla. Napaka mapagbigay ng emperador. Hindi lamang niya hinirang si Aurora bilang kalihim ng bansa, ngunit nais din niya na ang kanyang anak ay maging crown princess. Kahit na si Ambrose ay hindi kanyang biolohikal na anak, alam ng lahat na tinatrato niya siya bilang isa at ang trono ay ipapasa sa kanya sa hinaharap. Si Eira ay magiging hinaharap na emperatrice kung ganoon ang kaso. Ang kalihim ng bansa at ina ng hinaharap na emperatrice. Ang katayuan ni Aurora sa hinaharap ay hindi masasabi na kamangha-manghang. Sush! Ang mukha ni Eira ay sabay na mula at hindi may larawan ang hiya, ngunit nakaramdam ng pagkasaya sa kanyang puso. Sa sandaling yon, umabot lamang sa edad si Eira kung saan nagsisimula na siyang magkaroon ng kamalayan sa pag-ibig. Matagal na niyang nagustuhan si Ambrose, ngunit hindi alam kung paano ito ipapahayag. Sa makatuwid, si Eira ay natuwa sa sandaling iyon nang malinaw na nabanggit ng emperador ang usapin ng nais na koronain siya bilang crown princess, at biglang hindi alam kung paano tutugunan ito. Natigilan doon si Ambrose pati ang isip ay walang laman. Ipapakasal siya ng tatay niya kay Eira. Ang kaligayahang ito ay biglang dumating. Hindi nagtagal ay natauhan si Ambrose at labis siyang nasasabi. Matagal na siyang may damdamin para kay Eira sa kanyang puso, ngunit hindi pa rin sila matanda kung tutuusin. Bilang karagdagan, hindi niya alam kung paano magtatapat ng maayos. Napatingin si Ambrose kay Aurora pati na rin sa kaba habang hinihintay ang kanyang tugon. Si Aurora ang ina ni Eira kung tutuusin. Ang mga napakalaking bagay tulad ng pag-asawa ay nangangailangan ng kanyang pahintulot. Hindi, malamig na sinabi ni Aurora kasama ang kanyang lubos na determinadong magandang mukha na nagbigay ng impresyon ng walang puwang para sa talakayan. Hindi ako sumasang ayon sa kapwa posisyon ng kalihim ng bansa at kanilang pagsasama. Buntong hininga. Ang buong bulwagan na puno ng enerhiya ay nasa ganap na katahimikan nang marinig iyon na habang ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Aurora na naguguluhan. Tumanggi ba siya? Tinanggihan ba niya ang emperor, ganoon na lamang? Hindi lamang ang mga opisyal, ngunit maging sina Ambrose at Eira ay napatulala din habang tiningnan nila si Aurora na naguguluhan. Bakit? Bakit niya tinanggihan ang dobleng kaligayahang ito? Nakaramdam ng pag-agrabyado si Eira sa sandaling iyon habang patuloy na umiikot ang luha sa kanyang mga mata. Medyo nakakaawa siya. Tita! Hindi na kinaya ni Ambrose sa sandaling iyon at tinanong si Aurora, bakit hindi? Nagustuhan namin ni Eira ang bawat isa. Ipinapangako ko na tratuhin ko siya ng maayos sa hinaharap. Ang hindi ay nangangahulugang hindi. Hindi nag-atubili si Aurora at determinadong sinabi. Ang biolohikal na ama ni Eira at Ambrose ay si Daryl. Paano sila ikakasal? Ito ay magiging incest. Ang kapaligiran sa pangunahing bulwagan ay agad na naging mabigat. Ang mga ekspresyon ni Lord Kenny ay naging madilim na tulad ng maaari siyang sumabog anumang oras. Paano nagawang tanggihan agad ni Aurora ang kanyang taos, pusong alok? Hindi niya iginalang ang mga maharlika. Kasuklam. Aurora Hansen. May isang taong lumakad sa gitna ng... Tiningnan ni Florian si Aurora, at galit na nagpatuloy, ikaw din ang dating henerasyon na pinunong sekta ng sektang Emi, kaya paano ka magiging hindi mapagpahalaga na hindi sumasang, ayon kapag nais ka ng emperador na italaga ka bilang kalihim ng bansa. Si Florian ay hindi sana maglalakas, loob na kausapin si Aurora sa ganoong paraan kung nabubuhay pa rin siya sa World Universe 10 taon na ang nakaraan. Gayunpaman, siya ay isang mahalagang opisyal sa bagong daigdig sa sandaling iyon, at matapang na nagsalita ng may otoridad. Palihim pa ring binibigyang pansin ni Florian ang mga ekspresyon ni Lord Kenny habang sinabi niya iyon. Mahusay si Florian sa pagbabasa ng mga mukha ng tao. Alam niya na hindi masasabi mismo ni Lord Kenny ang mga salitang iyon, kaya tumayo sa kanya si Florian. Sush! Sa pagkakataong iyon, ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Aurora at naghihintay para sa kanyang sagot. Nagdilim din ang mukha ni Lord Kenny. Ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na ipinakita na hindi ito ipapasa ng ganoon lamang ng walang Aurora na nagbibigay ng isang tamang dahilan. Gayunpaman, hindi nagpanik si Aurora. Tumingin si Aurora kay Lord Kenny habang nakaharap ang mga tingin ng karamihan at sinabing,
pinahahalagahan ko ang kilos ng kamahalan. Gayunpaman, matagal na akong gumala, gala at walang interes sa posisyon ng kalihim ng bansa. Tungkol naman kina Ambrose at Ira, nararamdaman kong pareho silang napakabata para sa mga talakayan sa kasal. Ipinagmamalaki ni Aurora, at palaging ayaw na aminin na anak ni Daryl si Ira. Medyo nakarelax si Lord Kenny nang marinig iyon at ngumisi. Nakikita ko, kaya isinasaalang, alang ni Pinunong Hansen ang parehong edad ng mga bata. Mabuti iyan, ngunit ang ibig kong sabihin ay ang sumang, ayon muna sa kanilang pagsasama. Putol ni Aurora, bago siya matapos. Sa palagay ko dapat nating talakayin ang bagay na ito sa hinaharap, sinabi ni Aurora ng patag sa kanyang kalmado, walang pansing ekspresyon. Sush! Agad na naging bughaw ang mukha ni Lord Kenny mula sa pagiging matingkad. Madugong Aurora, pinapayagan kong pakasalan ng iyong anak ang aking anak, ngunit patuloy mong tinatanggihan. Ikaw ay kumikilos ng labis na walang pagpapahalaga na hindi mo man LMG ako nirerespeto bilang emperador. Nagalit si Lord Kenny, lalo niyang iniisip iyon. Nakakahiya na tinanggihan ng maraming beses ni Aurora sa harap ng mga opisyal. Amang emperador. Mabilis na umusad si Ambrose nang maramdaman ang kasalukuyang sitwasyon at sinabi, sa palagay ko masyadong maaga pa upang pag-usapan ang tungkol sa pag-aasawa. Bata pa rin ako at ang aking prioridad ngayon ay tulungan ang aking amang emperador sa kanyang trabaho. Paano ako magkakaroon ng karelasyon? Ang mga ekspresyon ni Ambrose ay seryoso nang sinabi niya yon, subalit siya ay labis na walang magawa sa puso. Hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Aurora ang kanilang kasal. Gayunpaman, siya pa rin ang ina ni Era at mahihirapang harapin ito sa sandaling magalit ang kanyang ama kung hindi siya nagbigay ng isang salita para sa kanya. HMM. Dahan-dahang tumango si Lord Kenny nang marinig ang kanyang mga salita, at tila gumaan, Ambrose, tama ka. Bata ka pa rin, kaya ngayon ang oras upang magsikap para sa mga maharlika. Bihirang maunawaan ito ng isang tao sa edad mo. Pagkatapos ay tumingin si Lord Kenny kay Aurora at ngumiti. Sige na nga, hindi na natin ito pag-uusapan ngayon. Pinunong Hansen, ipagpatuloy natin ang pag-inom at pag-enjoy sa sayaw. Sa totoo lang, hindi mapipigilan ni Lord Kenny ang kanyang galit kung hindi si Ambrose ang sumulong sa oras. Lihim ding naglabas ng kalinga ang mga nakapaligid na opisyal sa oras na yon. Pasalamat na lang at hindi nagalit ang emperador. Kung hindi man, maghihirap din ang mga opisyal. Kasabay nito, maraming mga mata ang tumingin kay Ambrose sa ibang ilaw. Marahil ang prinsip lamang ang maaaring makumbinsi ang emperador sa buong kontinente ng bagong daigdig. Bahagyang tumango si Aurora habang iniangat ang baso at humigop ulit ng alak. Pagkatapos ng ilang ikot na inumin at pagkain, malapit nang matapos ang hapunan. Sina Aurora at Era ay umalis sa palasyo. Sinamahan sila ni Ambrose maglakad papunta sa pasukan ng palasyo, bago siya tumigil at kumaway kay Ira. Ira, hanapin mo ako sa palasyo kapag may oras ka sa hinaharap. O sige, kapatid na Ambrose. Nakangiting sagot ni Era. Bagaman hindi matagumpay ang kanilang pakikipag-ugnayan, hindi naapektuhan ang kanyang emosyon. Halos hating gabi na, ngunit ang pangunahing kalye sa lungsod ng Maharlika ay abala pa rin tulad ng dati. Maraming mga tao ang naglalakad sa mga kalye, at maraming iba't ibang mga maliit na tindahan sa kalye. Ang ilang mga kwadra ay gumawa ng luad na sining, ang ilan ay nagbebenta ng merienda, at ang ilan ay nagbebenta ng hawthorn na candy. Namangha si Aurora nang makita iyon. Hanga na ang lungsod ng Maharlika sa bagong daigdig ay abala pa rin kahit na gabi na. Talagang nasasabik si Era. Nais niyang huminto sa bawat tindahan, tumingin sa paligid at hawakan ang lahat ng nakikita niya. Mukha siyang kaibig-ibig. Biglang may naalala si Era, at tinanong, Inay, bakit ka tutol sa pakikipag-ugnayan ko kay kapatid na Ambrose? Bilang anak niya, kilalang-kilala ni Era si Aurora. Bagaman malamig si Aurora, mayroon siyang sariling mga prinsipyo. Dapat mayroong isang dahilan kung bakit siya ay labag sa pakikipag-ugnayan. Hindi mo siya mapapangasawa, walang pag-atubiling sagot ni Aurora. Bakit? Puno ng pag-aalinlangan si Era. Kasi, namula si Aurora at magpapaliwanag na. Biglang, nagkaroon ng isang kaguluhan na nagmumula sa eskinita sa harapan nila,
sinundan ng mga iyak ng isang bata. Ang sigaw ng bata ay nakakakuha ng puso at nakakakilabot na kalungkutan. Naantig kaagad ang mabait na si Ira nang marinig ang sigaw. Hinila niya ang braso ni Aurora. Ina, tingnan natin. Tumango si Aurora at naglakad papunta sa eskinita. Galit na galit si Aurora at ang kanyang anak na babae nang maglakad sila sa eskinita at nakita ang nangyayari. Sa eskinita, nakita nila ang isang lalaki na nakasuot ng isang damit na sutla na nag-uutos sa ilan sa kanyang mga lingkod na bugbugin ang isang pamilya ng 3. Ang pamilya ng 3 ay nagsuot ng napunit na damit at halatang mga pulubi para mabuhay. Ang lalaki ay si Anthony Land at ang kanyang ama ay ang deputadong commander ng mga sundalo ng Maharlika. Isa siyang mapang-api dahil sa pinagmulan ng kanyang pamilya at kilalang walang silbi na bata. Kapag si Anthony ay naglalakad sa lungsod ng Maharlika, lumakad siya sa pamilyang ito na humihingi ng pagkain. Hindi nila sinasadyang mahawakan si Anthony sa kanilang mangkok na panglimos at inis. Agad niyang inutusan ang kanyang mga lingkod na bugbugin sila. Galit pa rin si Anthony at hindi tumigil sa pagsigaw, pitang na, mga madungis na mga walang kwentang hayop. Ang iyong panglimos na mangkok ay nabahiran ang aking damit. Susuklian niyo ako sa inyong buhay. Bugbugin bugbugin sila hanggang sa mamatay. Habang sinabi niya yon, mas lumpas pa ang pagsuntok ng mga tagapaglingkod. Ang pamilya ay gulong sa lupa sa sakit at hindi mapigilan ang umiyak at nagmakaawa ng malungkot, Ginoo, nagkamali kami. Ang aking pamilya ay hindi kumain ng ilang araw na ngayon. Humihingi kami ng paumanhin na nadungisan namin ang iyong damit. Patawad. Ang mukha ni Ira ay namula sa galit. Ina, ang mga masasamang taong ito ay gumagawa ng kilabot na mga bagay. Ngumiti si Aurora, ngunit tinanong siya, kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Siyempre, parurusahan ko ang kasamaan at itaguyod ang mabuti upang mabigyan ng hustisya ang sangkatauhan. Ipinagmamalaki ni Ira ang kanyang kamao. Ina, palagi mo akong tinuruan na humingi ng hustisya. Tuturuan ko ng leksyon ang mga taong ito. Lalabanan ko sila. Oo. Tumango si Aurora. Sinabi niya sa kanyang anak na, bilang isang maglilinang, dapat palagi siyang humingi ng hustisya at tumulong sa iba. Gayunpaman, natigilan si Aurora nang sinabi ni Ira na nais niyang parusahan ang kasamaan at panindigan ang mabuti upang mabigyan ng hustisya ang sangkatauhan ng mas maaga. Nanginginig ang kanyang puso nang marinig ang mga sinabi ni Ira. Iyon ang moto ng Elysium Gate. Si Daryl ay ang pinunong sekta ng Elysium Gate, at sa loob ng maraming taon, sinubukan siyang kalimutan ni Aurora. Gayunpaman, palagi siyang lumilitaw sa kanyang isipan. Ira, itigil ang pagsasalita ng mga salitang, parusahan ang kasamaan, at itaguyod ang mabuti upang mabigyan ng hustisya ang sangkatauhan, mahinahon na sinabi ni Aurora. Kumaway siya sa kay Ira. Labanan mo sila. Opo, inay. Lalabanan ko ang masasamang tao. Ngumiti si Ira at tumango. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Anthony at ang natitira at sumigaw. Itigil mo yan. Sa sandaling iyon, si Anthony at ang natitira ay lahat tumingin sa kanya at tumigil sa pagbugbog sa pamilya ng 3. Inipon ni Anthony ang kanyang saloobin at ngumiti habang nakatingin kay Ira. Oh, isang magandang babae. Ikaw ay maganda. Nais mo bang gumugol ng oras sa akin? Bibilhan kita ng mga inumin. Habang sinasabi niya iyon, winagayway ni Anthony ang kanyang kamay. Ang mga tagapaglingkod sa likuran niya ay naintindihan kung ano ang ibig sabihin niya kaagad, at lahat sila ay ngumisi habang pinalilibutan nila si Ira. Hindi man nagalala si Ira nang palibutan siya ng mga tagapaglingkod. Dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sumigaw, "Isi Dragon Punch." Bagaman ang mga tagapaglingkod ay naglilinang, sila ay nasa napakababang antas pa rin. Hindi man lang siya tinakot ng mga ito. Bang! Sa isang iglap na yon, isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Ira. Isang mahabang, puting yelo na dragon ang nag-ikot sa hangin at pagkatapos ay umatake sa mga lingkod. Wala silang oras upang makapag-reaksyon bago sila maubos sa hangin kaagad. Bagaman baguhan pa rin si Ira, ang kanyang Isi Dragon Punch ay pa rin ng isang mataas na antas na martial arts teknike at hindi dapat maliitin. Bang!
Matapos ang isang malakas na putok, ang mga tagapaglingkod ay sumigaw sa sakit habang lahat sila ay tumilapon, sumuka ng dugo, at nawalan ng kakayahang makipagbaka. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Anthony nang makita niyang nabugbog ang kanyang mga lingkod. Natigilan siya nang nanginig ang kanyang mga binti, at halos maihi siya sa kanyang pantalon. Hindi niya inaasahan na ang mabait na mukhang batang babae sa harapan niya ay may grabe at nakakatakot na kapangyarihan sa antas ng paglilinang nito. Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Maghintay ka lang dyan, tuturuan kita ng leksyon, laking gulat ni Anthony habang masidhing sinabi. Pagkatapos, tinipon niya ang kanyang mga lingkod at tumakas. Nakakakilabot kang tao. Paano mo nagagawang apihin ang ibang tao? Sigaw ni Ira nang makita si Anthony at ang kanyang mga lingkod na tumatakas. Sa sandaling yon, lumakad si Aurora at ngumiti habang pinupuri, "Good job, Ira. Ang iyong Easy Dragon Punch ay napabuti ulit." Bang! Habang nagsasalita sila, biglang lumuhod sa kanila ang pamilya ng tatlo na binugbog kanina. Ang ama ng pamilya ay isang nasa edad na lalaki. Laking pasasalamat niya. Salamat, mga Diyosa. Papatayin sana ang aming pamilya kung hindi dahil sa iyo. Salamat, mga Diyosa. Ngumiti si Ira at tinulungan ang pamilya ng tatlo na tumayo. Sinabi niya kay Aurora, "Ina, bigyan natin sila ng merienda na mayroon tayo." Ang pamilya ng tatlo ay gutom na hindi sila makapagsalita. Nakakaawa naman. Tumango si Aurora habang inilalabas ang mga merienda na dala niya at iniabot sa pamilya. Kinuha ng pamilya ang merienda at agad na pinaghati-hati sa kanilang mga sarili at pinalamasan ang mga ito. Kasabay nito, maikling ibinahagi ng lalaki kung ano ang pinagdaanan nila. Ang pamilya ng tatlo ay nagmula sa World Universe. Ang pangalan ng lalaki ay si Denny. Galing sila sa parehong kontinente sa amin. Hindi nakakagulat na pamilyar ang kanyang tono ng pananalita. Hindi mapigilan ni Aurora na makaramdam ng pagkakadampi ng pagkakaalam nito. Nalungkot din siya para sa kanila. Buntong hininga. Maraming mga mahihirap na tao sa buong mundo. Tara na, Ira, sabi ni Aurora nang tumalikos siya at maglakad palabas ng lungsod ng Maharlika. Mabilis na sumunod si Ira sa likuran. Diyosa, mangyaring maghintay. Sigaw ni Denny matapos silang gumawa ng dalawang hakbang. Sina Aurora at Ira ay napahinto ng kanilang mga yabag at humarap sa kanila. Kasabay nito, itinaas ni Aurora ang kanyang mga mata at tinanong, "Ano pa ba?" Bang! Nang nagsalita siya, bumagsak si Denny at lumuhod, mukhang malungkot. "Mga Diyosa, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring isalba niyo ang aking maliit na anak na babae. Kami ay talagang isang pamilya ng 4. Mayroon akong isa pang maliit na anak na babae sa sirang templo sa labas ng lungsod ng mga Maharlika. Ang aking maliit na anak na babae ay nag-agaw buhay, parang awa niyo na mahal na mga Diyosa. Nagmamakaawa ako sa iyo, mangyaring iligtas ang aking maliit na anak na babae." Sa sandaling yon, ang asawa at anak ni Denny ay nakaluhod din sa lupa. Maliit na anak na babae. Nang marinig nila yon, kapwa nagulat sina Aurora at Ira. Di ba si Denny ay mula sa isang pamilya ng 3? Bakit mayroon siyang anak na babae at hindi siya sinama? Sa sandaling iyon, humagulgol si Denny, 2 araw na ang nakakalipas, nakilala namin ang isang pangkat ng mga ligaw na aso malapit sa kakahuyan, at ang aking munting anak na babae ay kinagat ng isa sa mga aso. Naimpeksyon ang sugat niya, at hindi siya nakakalakad. Sa makatuwid, hindi namin siya dinala noong lumabas kami upang humingi ng pagkain. Habang sinabi niya iyon, dumadaloy ang luha ni Denny. "Mahal kong mga Diyosa, mataas ang antas ng inyong paglilinang, marahil may paraan kayo upang pagalingin ang natamong pinsala ng aking anak na babae. Mangyaring maging mapagbigay at tulungan kami. Yuyuko ako sa iyo." Habang sinasabi niya iyon, nagsimulang yumuko si Denny, at isang malakas na putok ang narinig. Buntong hininga. Nang malaman niya iyon, huminga ng malalim si Ira, at basang-basa ang mga mata. Nakakaawa ang pamilyang ito. Habang iniisip niya iyon, hinila ni Ira ang mga braso ni Aurora. "Ina, tulungan natin ang pamilya at tingnan." "O sige." Hindi nag-atubili si Aurora at tumango. Bagaman siya ang Diyosa ng bundok ng yelo, si Aurora ay talagang mabait.
Siya ay may mabuting puso at hindi nais na makita ang mga taong naghihirap. Noong mga araw na naging pinunong sekta ng sektang Emi si Aurora, ang mga taong nakatira sa ilalim ng mga kalsada ng bundok ng Emi ay naharang dahil sa isang bahagi ng bundok na gumuho. Ginamit ni Aurora ang Easy Dragon Punch upang masira ang bundok upang mailigtas sila. Ang kwentong iyon ay sinabi pa rin sa World Universe. Tulad nito, naawa si Aurora sa sitwasyon ni Denny. Salamat mga Diyosa. Natuwa si Denny. Pinunasan niya ang luha niya at tumayo kaagad habang nagpatuloy sa pasasalamat sa kanila. Patuloy din ang pagyuko ng kanyang asawa at anak. Kinawayan ni Aurora ang kanyang mga kamay, hiniling sa kanila na huwag pasalamatan siya, at mahinahon na sinabi, humantong ka sa daan noon. Oo. Tumango si Denny at tinipon ang asawa at anak. Nagsimula silang maglakad palabas ng Royal City. Sa sandaling ito, siya ay lumingon at mayroong isang masamang kislap sa kanyang mga mata. Sina Aurora at Eira ay dahang sumunod sa likuran nila. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang inabandonang burol at mayroong isang sirang templo sa gitna ng burol. May mga ilaw na mahinang nagniningning mula sa loob. Sina Aurora at Eira ay hindi nag-isip ng malayo habang dinampot ang kanilang mga hakbang upang sumulong. Hindi nagtagal, pagkapasok nila sa sirang templo, nakita nila ang isang buong hardin na puno ng ligaw na damo at mukhang walang laman. Nasaan ang iyong anak na babae? Tanong ni Aurora, nag-aalala habang nakatingin kay Denny. Nasa loob siya, agad na sagot ni Denny. Habang nagsasalita siya, tinuro ni Denny ang silid sa loob. Mukha siyang nagalit at hindi muna pumasok. Ina, pumasok tayo sa loob upang tingnan. Mabilis na naglakad si Eira nang hindi na nag-isip pa. Tumango si Aurora at sumunod sa likuran niya. Sa sandaling iyon, si Denny, na nasa likuran nila, ay itinaas ang kanyang kamay, at dalawang sinag ng nagniningning na ilaw ang umatake sa likuran ni na Aurora at Eira ng palihim ng walang tunog. Napakabilis ng pagkilos ni Denny, at sa ganoong kalapit na distansya, sina Aurora at Eira ay wala ring oras upang mag-react. Namamanhid ang kanilang likuran, at hindi sila makakilos kahit isang pulgada. Gusto mo bang mamatay? Tumalikod si Aurora at tumingin kay Denny. Galit na galit siya. Hindi niya inaasahan na gagawin yon ni Denny. Hindi rin niya inaasahan na si Denny ay isang maglilinang na itinago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Hinayaan niya ang pagbabantay sa kanya kanina at hindi ito napansin. Malinaw na naramdaman ni Aurora na si Denny ay isang maglilinang na martial saint. Imposible para sa kanya bilang isang maglilinang ng martial saint na mabuhay bilang mga pulubi kasama ang kanyang pamilya. Nanginginig ang katawan ni Eira habang pinapagalitan si Denny, tinulungan ka namin ng aking ina dahil sa kabaitan. Bakit mo kami gustong atakihin? Habang sinasabi niya iyon, tumingin si Eira sa loob ng sirang templo, at walang maliit na batang babae sa loob. Sa sandaling iyon, lubos na naintindihan ni Eira na ang kanyang ina, at siya ay naloko. Malamig na ngumiti si Denny kasama ang masama nitong mukha. Lahat ay may kasalanan. Basta kumilos ka ng naayon dahil nasa kamay na kita ngayon. I see blood needle. Nanginginig ang katawan ni Aurora, ramdam na ramdam niya ang kanyang buong katawan ay nagsisimula ng mamanhid, at isang panginginig ang naramdaman niya. Kinagat ni Aurora ang mga labi, at tinanong kay Denny, galing ka sa Tucker Cult, hindi ba? Ang Tucker Cult ay isang naglilinang na pamilya sa World Universe, at nagkaroon ng 1,000 taong gulang na kasaysayan. Dalubhasa sila sa paggamit ng mga lihim na sandata, at ang pinakatanyag nilang sandata ay ang Easy Blood Needle. Kung ikaw ay matusok nito, ang iyong buong katawan ay magiging manhid at wala ka ng magiging lakas. Si Aurora ay naging pinunong sekta ng sektang Emi sa loob ng maraming taon, at alam niya ang lahat ng mga pangunahing sekta ng World Universe. Madali niyang mahulaan kahit hindi niya makita ang Easy Blood Needle sa kanyang katawan. Natigilan si Denny, at hindi niya mapigilang huminga ng malalamig habang tumango, hanga. Tama yan, galing ako sa Tucker Cult. Ang tunay kong pangalan ay Denny Tucker. Tapos, ngumiti siya. Mangyaring huwag mo akong titigan ng ganyan, pinunong sektang Hansen. Sumusunod lamang ako sa mga utos na linlangin ka. Matapos niyang sabihin yon, itinaas ni Denny ang kanyang ulo, at sumipol patungo sa hangin.
Sa sandaling yon, ang tunog ng mga yabag ng paa ay narinig, sinundan ng isang dosenang mga anino na mabilis na lumalakad. Labis silang nasasabik na makita sina Aurora at Ira. "Haha, nahuli mo sila! Ang galing mo." Ito ay nagkakahalaga ng pagpapanggap bilang isang pulubi. Habang nag-uusap sila, isang lalaking nasa hustong gulang na lalaki ang dahang lumakad at kinutya si Aurora, pinunong sektang Hansen, maraming taon na mula nang huli kaming nagkita. "Ang kaakit mo pa rin tulad ng dati." Nang sinabi niya iyon, ang lalaking nasa edad na ay tinignan kay Aurora nang hindi kumukurap ng mga mata. Ito ang pinuno ng Tucker kulto, si Watson Tucker. Ang titig ni Watson ay naging komportable kay Aurora. Walang emosyon ang ipinakita sa kanyang mukha nang malamig niyang sinabi, "Watson Tucker, wala akong anumang koneksyon sa iyong kulto. Bakit mo ako niloko at sinaktan?" Ang sitwasyon na iyon ay halata. Nagpanggap si Denny na isang pulubi, at inakit siya sa bitag sa ilalim ng mga utos ni Watson. Gayunpaman, wala siyang laban sa kultong Tucker, kaya bakit nila sila abalahin sa pagkuha sa kanya? Sa sandaling yon, naguluhan si Aurora. "Bakit?" Ngumiti ng marahan si Watson at tiningnan siya ng may pagkasuklam sa mga mata. "Aurora, ang lakas ng loob mong magsalita. Kamakailan lang, noong ikaw ay pinunong sekta ng sektang Emmy, nabuntis ka, ang dinadala mo ang anak ni Daryl, at pinakasalan mo si Ginoong Redleaf upang maprotektahan ang iyong reputasyon. Sa paglaon sa pagdiriwang ng 1,000 taon ng sektang Emmy, ang iyong kasinungalingan ay nahayag, at kinuha mo ang iyong anak, at iniwan si Ginoong Redleaf. Ang iyong naturang makasariling kilos ay hindi lamang mali laban kay Ginoong Redleaf, laban din ito sa moral ng lipunan. Hinuhuli kita upang magbigay hustisya sa lipunan, hindi ba ito ang tama?" Napakabigat ng kanyang mga salita na walang nangahas na gumanti. Moralidad ng lipunan. Hindi mapigilan ni Aurora na tumawa nang marinig ang mga salitang iyon. Malamig na sinabi niya, "Hindi mo kailangang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Kahit ano ang mangyari, iyon ang aking personal na usapin, wala kang karapatang makialam." Habang sinasabi niya iyon, mukhang malamig ang mga mata ni Aurora. "Watson, ang iyong kulto ay isang mababang antas lamang ng pamilya ng mga naglilinang. Alam mo kung ano ang mga kahihinatnan kung guguluhin mo ako. Pakawalan mo agad kami, at patatawarin kita. Kung hindi man, pagsisisihan mo ito. Sisirain ko ang iyong buong kulto na walang isang maiiwan." Buntong hininga. Ang malamig na titig ni Aurora ay nagpalakas ng tibok ng puso ni Watson. Hindi niya mapigilang lunukin ang malaking laway nang maramdaman niya ang kaba. Tama si Aurora, ang kulto ng Tucker ay wala sa komunidad ng World Universe. Naghahanap siya ng kaguluhan upang mapataob ang mga tao tulad ni Aurora. Gayunpaman, habang naiisip niya ang suporta na mayroon siya, naging mayabang ulit si Watson. Sa sandaling iyon, nakaramdam na ng inis si Aurora habang sinugod ito. "Dalhin ang antidote ngayon." "Ha." Tulad ng kanyang pagsasalita, ang tunog ng tawa ay narinig na nagmumula sa labas ng sirang templo. Susunod, ilang mga payat na pura na nakasuot ng mahabang puting damit ang lumakad ng dahan, mukhang kaaya-aya. Sila ang mga alagad ni sektang Emmy. Nanguna sa kanila ang isang taong nakasuot ng mahabang itim na damit, mukhang malamig na may kaakit-akit na ngiti, ngunit malademonyo. Si Megan Costello yun. Isang matalinong bihis na figura ang sumunod sa likod ni Megan, ito ay si Kent Howe. Nakasuot ng suit si Kent at mukhang matalino. Gayunpaman, mukhang sinusubukan niyang mapahanga si Megan. Mula nang maging pinunong sekta ng sektang Emmy si Megan, at ang kanyang posisyon sa lipunan ay patuloy na umuunlad, si Kent ay higit na naakit sa kanya. Palagi niyang sinusubukan na laging nasa tabi ni Megan, at pilit na desperadong mapahanga siya. "Megan, ikaw yun." Nanginginig ang katawan ni Aurora nang makita niya si Megan. Naintindihan niya agad. "Inayos mo ang lahat ng ito." Alam niya na wala si Watson ng lakas ng loob. Ito ang sektang Emmy na sumusuporta sa kanila. Nagulat si Era at galit na galit habang nakatingin kay Megan. "Megan, bakit mo ito gagawin?" Malamig nang umiti si Megan, ngunit hindi nagsalita. Mula pa nang siya ay maging pinuno ng alyansa, ipinadala ni Megan ang sektang Wudang at sektang Shaolin sa World Universe upang matanggal ang kapangyarihan at impluensya ni Daryl.
Itinago lang niya ang sektang Tucker sa kanyang tabi. Ginawa niya yon upang manatili at magpatuloy sa paghahanap ng balita sa kulungan ng lungsod ng mga Maharlika. Ang pamilya at mga kaibigan ni Daryl ay pawang nakakulong doon, at bilang siya ay isang taong pinahahalagahan ang kanyang mga relasyon, tiyak na babalik siya upang iligtas sila. Gustong makuha ni Megan si Daryl, pinangarap pa niya ito. Gayunpaman, hindi nagawang makita ni Megan si Daryl, ngunit narinig niya na si Aurora, ang kanyang anak na babae, ay nasa lungsod ng Maharlika. Ito ay tulad ng kung ang kanyang biktima ay lumakad papunta sa kanyang lungga. Paano niya hahanapin ang pagkakataong ito? Malalim pa rin ang pagkamuhi ni Megan kay Aurora, kahit ngayon. Ilang taon na ang nakalilipas, si Aurora ay ang pinakarespetadong pinunong sekta ni Megan. Gayunpaman, nagkaroon ng isang anak si Aurora kay Daryl. Nararamdamang galit lamang siya kay Aurora. Bagaman pinilit niya kay Aurora na mawala ang kanyang posisyon bilang pinunong sekta ng sektang Emmy, pinanghahawakan pa rin ni Megan ang kanyang pagkamuhi. Iyon ang dahilan kung bakit nang marinig niyang matagumpay na nakuha si Aurora, siya ay tuwang-tuwa. Sa sandaling yon, ang kapaligiran sa nasirang templo ay labis na nakalulungkot at nakababahala. Megan, tinatanong kita, bakit mo ako nais na set up? Pinisil ni Aurora ang kanyang kilay at malamig na nagtanong. Nakakatawa. Habang nagsasalita siya, lumakad si Watson at pinagalitan si Aurora. Paano mo tatawagin ang pinuno ng Alyansang Kastelo sa kanyang pangalan? Nang sinabi niya yon, maingat na pinagmasdan ni Watson ang reaksyon sa mukha ni Megan, tulad ng isang mababang uri na lingkod. Kamakailan lamang, ginamit ni Megan ang Dark Day Pill upang lupigin ang lahat ng mga pangunahing sekta sa World Universe. Matapos masakop ang mga pangunahing sekta, ang mga mas maliit na sekta ay sumuko din kay Megan. Alam ng lahat na siya ang pinuno ng alyansa, at tiyak na makikinabang sila sa pagsunod sa kanya. Ang kulto ng Tucker ay isa sa mga kulto na sumuko kay Megan. Sa nagdaang 100 taon, ang kulto ng Tucker ay may limitadong mga alagad at hindi pa nakarating sa magandang posisyon. Bilang pinuno ng kulto, matagal nang nais ni Watson na ilabas ang katayuan ng kulto. Gayunpaman, ang kakayahan ng kultong Tucker ay masyadong mahina, kaya't ang lahat ng iba pang mga sekta ay tumingin sa kanila. Matapos nilang sumuko kay Megan, naniniwala si Watson na ang kultong Tucker ay magiging malakas muli hindi magtatagal. Tulad nito, sinusubukan ni Watson ang kanyang makakaya upang mapahanga si Megan. Ano? Sa sandaling yon, nanginginig ang katawan ni Aurora. Gulat na gulat siya. Pinunong Alyansang Kastelo. Si Megan ay naging isang pinuno ng alyansa. Natigilan din si Era. Dahang lumakad si Megan at tiningnan ng maigi si Aurora habang inaasar siya, Aurora. Hindi kailanman inaasahan, tama. Ang alagad na hindi mo pinahalagahan ngayon ay mayroong mataas na posisyon. Tama yan, ako ngayon ang pinuno ng alyansa para sa World Universe. Habang sinabi niya iyon, ramdam ni Megan ang kagalakan. Kapag ikaw ay pinunong sekta, si Emmy ay nasa antas lamang ng Wudang at Shaolin na sekta. Ngunit ngayon, sa aking mga kamay, ang reputasyon nito ay mas mahusay kaysa dati. Kaya, isang magandang bagay na pinilit kita palabas ng sekta. Sa palagay mo, hindi ba? Bumuntong hininga. Nang marinig niya iyon, nagbuntong hininga si Aurora, walang emosyon sa mukha niya nang mahinahon niyang sinabi, hindi na ako miyembro ng sektang Emmy. Wala itong kinalaman sa akin, kahit na ang Emmy na sekta ay maging mas mabuti o mas masahol pa. Hayaan mo na kami. Nasa magkakahiwalay na landas na tayo, at huwag na nating gambalain ang bawat isa. Bagaman nagulat si Aurora na naging pinuno ng alyansa si Megan, pansamantala lamang ito. Matapos ang pakikipagsapalaran sa loob ng nakaraang ilang taon, sinimulan ni Aurora na kunin ang lahat ng mahinahon. Hindi niya kinukunot ang kanyang mga mata kahit na mahulog ang kalangitan. Malamig nang ngumiti si Megan. Pakawalan ka? Sa palagay mo posible yon? Tumingin si Megan kay Era at ngumisi. Ang walang kwenta na ito ay anak niyong dalawa ni Daryl. Sa palagay mo hahayaan ko lang kayong makawala ng ganun lamang. Gagamitin ko si Era upang akitin si Daryl na magpakita. Huhulihin ko si Daryl at pahihirapan ko kayong dalawa hanggang sa nais mong mamatay ka na. Habang sinasabi niya yon, ngumisi si Megan at hindi mapigilan ang paghihiganti sa kanyang puso.
Kami ni Daryl ay ang perpektong mag-asawa, ngunit hindi niya ako ginusto at nagkaroon ng isang anak kasama ang Aurora na ito. Ang pinaka nakakainis na bagay ay iginagalang ko si Aurora ng sobra, at ninakaw niya ang aking lalaki. Hindi niya matatanggap iyon. Malinaw na sinabi ni Aurora sa bawat salita, Megan, malinaw na sinasabi ko sa iyo ngayon. Na-aksidente lang si Era. Wala kaming relasyon ni Daryl. Malaking pagkakamali ang gagawin mo kung nais mong gamitin kami laban kay Daryl. Tama si Aurora. Galit na galit siya kay Daryl sa insidente na nangyari dati. Natural lamang noon, wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ni Daryl, at hindi niya nais na magkaroon ng anumang koneksyon sa lalaking iyon. Siyempre, hindi maniniwala si Megan sa kanya. Tumawa siya at pinagtawanan si Aurora, may anak ka na, at sasabihin mong wala kang relasyon sa kanya? Sino ang sinusubukan mong paglaruan? Habang siya ay nagsasalita, ang nakapaligid na mga disipulo ng Tucker, at mga disipulo ng Emmy na sekta ay hindi mapigilang tumawa. May anak sila, pero walang relasyon. Wow, anong klase yon? Talagang hindi ito inaasahan. Ang bantog na Ice Lady Goddess ay maaaring sabihin ng tulad nito. Nagkaroon siya ng isang anak kasama si Daryl at pagkatapos ay hindi kinilala ang relasyon. Tama yan. Lahat kami niloko ng tingin niya. Sa katunayan, siya ay isang maluwag na babae. Si Watson at ang iba pa ay nagsimulang punahin si Aurora at nasasabi. Kita ng lahat kung gaano kinamuhian ni Megan si Aurora. Upang mapabilib si Megan, sinadya nilang pintasan at ipahiya si Aurora at lumala ang kanilang mga salita. Hindi sila nag-alala tungkol kay Aurora na naghihiganti dahil mayroon silang suporta ni Megan. Ang nag-iisa lang sa pananahimik niya ay si Kent. Patuloy na nakatingin ang mga mata niya kay Aurora. Si Kent ay labis na naakit kay Aurora nang biglaan na nakita siya nito. Hindi niya magalaw ang mga paa niya. Hindi niya inaasahan na si Aurora ay magiging napaka-sexy din matapos hindi siya makita sa loob ng ilang taon, lalo na ang kalmado niyang pagpipigil. Nanatili pa rin siyang kalmado sa kabila ng pagkahuli. Siya ay talagang isang diyosa mula sa langit at masyadong kaakit-akit. Galit na galit si Aurora, at nanginginig ang kanyang katawan nang marinig ang nakakahiyang mga komento ng lahat. Tinitigan niya si Megan ng mabuti at sumigaw, Megan, pakawalan mo na kami ngayon, o pagsisisihan mo ito. Ang mga salita ni Aurora ay malamig pa rin, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakamamatay na aura. Inaalagaan ko ng husto si Megan, at naisip ko ring ipasa sa kanya ang posisyon ng pinunong sekta. Gayunpaman, pinamunuan niya ngayon ang isang pangkat ng mga tao upang mapahiya ako. Ito ay talagang isang mapang-api na sekta. Pinagalitan siya ni Megan at agad na lumakad, manahimik ka. Hindi inaasahan, sinampal niya si Aurora sa mukha. Sampal? Ginamit ni Megan ang lahat ng kanyang lakas sa sampal. Si Aurora ay nahulog ng ilang mga hakbang paatras, at isang malalim na marka ng palad ang lumitaw sa kanyang hindi paniwalang magandang mukha. Malamig nang ngumiti si Megan. Siya ang pinuno ng alyansa, at ang kanyang posisyon ay kataas-taasan. Naghahanap yata ng gulo si Aurora nang kausapin niya ng ganoon si Megan. Nang makita iyon, hindi mapigilan ni Watson at ng iba pa na huminga ng malalamig. Lalo niyang hinangaan si Megan. Naglakas loob siya kahit sampalin ang Ice Lady Goddess. Hindi nakakagulat na siya ang pinuno ng alyansa. Tinitigan ng mabuti ni Aurora si Megan, ngunit hindi umimik. Traitor! Napakataksil! Kahit anong mangyari, ako pa rin ang kanyang pinuno. Hindi lamang siya nagtakda ng isang bitag para sa akin, ngunit ngayon ay sinampal niya ako. Traitor siya. Ang lakas ng loob mong titigan ako. Si Megan ay may bahagyang ngiti na puno ng paghihiganti. Noong ikaw ang pinunong sekta ng sektang Emmy, hindi mo napanatili ang iyong kadalisayan at nagkaroon ng relasyon kay Daryl. May anak ka pang kasama. Hindi ba karapat dapat kang sampalin? Tinuturuan kita ng isang leksyon sa ngalan ng mga ninuno ng sekta ng Emmy. Habang nagsasalita siya, tinaas ulit ni Megan ang kanyang kamay. Sa sandaling yon, mabilis na lumakad si Kent at ngumiti kay Megan. Megan, tama na. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang iyong pinuno. Paano mo nagawang saktan siya? Kumalma ka. Napatingin si Kent kay Aurora, naawa sa kanya.
Nakakakilabot kung ang mukha ng Ice Lady Goddess ay nawasak dahil doon. Malamig ngunit matatag ang tinig ni Megan. Bumaba ka na. Sinabi ko na sa iyo kanina na tawagin akong pinuno ng alyansa. Bawal kang tawagin akong Megan ulit. Noong nakaraan, ang relasyon ni Megan kay Kent ay hindi gaanong nakatuon, ngunit naging emosyonal pa rin ito. Gayunpaman, mula nang si Megan ay naging pinunong sekta ng sektang Emi, at nilinang ang immortal na purong banal na kasulatan, ang kanyang pag-ugali ay ganap na nagbago. Naging malupit at hindi siya maramdaman. Ayokong tumingin ni Megan kay Kent. Hihilingin sana niyang kanselahin ang kanilang pagsasama kung hindi dahil sa kanyang reputasyon. Oo, pinuno ng alyansang Kastelo. Ngumiti si Kent at tumango habang mabilis siyang kumilos upang tumayo sa gilid. Si Megan ay palaging malakas, mas malala pa ito ngayon. Tulad nito, hindi nangahas si Kent na gumawa ng masama sa harap niya. Pinandilatan ni Megan si Aurora at sinabing, isa kang pitang na. Sinabi mong wala kang relasyon kay Daryl. Hindi ka ba nagmamadali dito sa oras na marinig mo na ang kanyang mga kaibigan ay nakulong sa bilangguan? Pinahiya ang sektang Emi upang magkaroon ng disipulong tulad mo. Si Ira na nakatayo sa gilid ay hindi na mapigilan. Sumigaw siya, ikaw ang totoong pita. Nagselos ka lang. Alam mong ang aking ina ay kasama ni Daryl at nagsiselos ka. Nagdadahilan ka lang. Ikaw ay isang kahila-hilakbot na babae. Habang sinasabi niya iyon, ang mukha ni Ira ay namula sa galit. Sumusobra na si Megan. Kahit na mali si ina, siya pa rin ang kanyang pinuno. Ngayon ay umalis na siya sa daang, bakal at hindi lamang dinakip ang aking ina at ako, ngunit sinaktan niya rin ito. Grabe, napakalupit. Sampal? Ang mukha ni Megan ay nagbago habang siya ay humakbang, itinaas ang kanyang matikas na kamay, at hinampas ang mukha ni Ira. Walang hiya ka. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang makipag-usap sa akin? Gusto mong mamatay? Malamig na sinabi ni Megan, ang mukha niya ay mukhang malupit ng walang anumang ekspresyon. Sa sandaling yon, nakaramdam ng pagpatay si Megan. Dapat malaman ng isa na siya ay ang pinuno ng alyansa, kaya paano siya nagawang pagalitan ng isang maliit na batang babae sa harap ng lahat ng kanyang mga tagasunod? Paano niya mapapanatili ang kanyang reputasyon? Sa sandaling yon, ang kapaligiran ay napaka-init. Sina Kent, Watson, at ang iba pa ay hindi nangahas na huminga. Makalipas ang ilang segundo, tumawa si Megan at sinabing, ikulong at ikandado niyo ang kasuklam, suklam na ina, at anak na babaeng ito, at huwag aalisin ang paningin sa kanila. Sa sandaling iyon, lumitaw siya na maging mapagbigay habang pinatawad niya sina Aurora at Ira, ngunit galit na galit siya sa kanyang puso. Sa totoo lang, gusto ni Megan na patayin agad sina Aurora at Ira. Gayunpaman, si Aurora ay siya pa ring dating pinunong sekta. Ang mga tao nagawa ng chismis tungkol sa kanya kung siya talaga ang pumatay sa kanila. Maaari itong magiwan may masamang reputasyon. Naisip ito ni Megan at nagpa siyang ikulong ang pareho sa kanila habang naghihintay ng balita tungkol kay Daryl. Hindi pa huli ang lahat upang magpasya kung ano ang gagawin pagkatapos. Habang iniisip niya iyon, nakatingala si Megan sa Night SKY na nakangiti. Daryl, ang iyong babae, at anak na babae ay nasa kamay ko ngayon. Sigurado akong masisira ka. Naglakad si Kent at pinisil ang ngiti habang maingat na sinabi, Megan, pinuno ng alyansang Kastelo. Hayaan mong bantayan ko ang mag-ina dahil malaya ako. Sige, kalmadong sagot ni Megan at kinaway sa kamay bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala, pinuno ng alyansang Kastelo, babantayan ko sila ng mabuti. Walang magiging problema. Tumango si Kent, ramdam na ramdam ang kaligayahan. Sumunod, tinali ni Kent si Aurora at ang kanyang anak na babae at dinala sila. Paglabas nila sa sirang templo, sinuri ni Kent si Aurora at labis na nasasabi. Hindi niya mapigilan ang paglunok ng laway niya. Ang kasumpa na Ice Lady Goddess ay nakarating sa aking mga kamay. Mabait talaga ang Diyos sa akin. Sa totoo lang, mula pa nang maging pinunong sekta ng sektang si Megan, naramdaman ni Kent na ang kanyang relasyon sa kanya ay naging mas malayo. Kahit na si Kent ay nanatili sa tabi ni Megan sa lahat ng oras na ito, nananatili sa kanya, alagaan siya ng walang kondisyon, sa puso ni Kent, pakiramdam niya ay labis na napapabayaan.
Hindi niya kailanman hinawakan ang kamay ni Megan, hindi pa mailalagay na malapit siya sa kanya. Nasa tabi niya ang kasintahan, ngunit maaari lamang siya tumingin sa kanya, at hindi hawakan. Sino ang makakahawak nito? Nang makita ni Kent si Aurora, na ngayon ay nakatali, ang kanyang puso ay hindi nagulo. Ibang-iba si Aurora kumpara kay Megan. Hindi lang iyon, ang anak na babae ni Aurora na si Era, ay talagang maganda bagaman bata pa siya. Huminga ng malalim si Kent, ramdam ang magandang amoy sa hangin. Mukhang magiging maswerte ako ngayong gabi. Haha! Samantala, sa Sacred Wonder Mountain sa North Mona Continent. Sagrado ang bundok. Mayroong 2 sagradong bundok sa kontinente ng Hilagang Moana. Ang isa sa kanila ay ang bundok Buzau, kung saan ang malakas na mandirigma tulad ng banal na maglilinang at zurong ay naninirahan ng pribado. Ang isa pa ay magiging Sacred Wonder Mountain. Sa kalagitnaan ng Sacred Wonder Mountain ay isang mukhang gusali na siyang pangunahing dambana ng sumpa na sekta ng banal na santo. Halos gabi na nang maghapunan sina Daryl, Yvette, at ang Emperatrice sa isang tahimik na hardin bahay sa likuran. Noong kinaumagahan sa dagat, pagkatapos ng paglilibot sa loob ng 2 araw at 2 gabi, sinundan ni Daryl at ng 2 pa si Diana Olsen pabalik sa pangunahing altar ng sekta ng banal na santo. Ang isang normal na alagad ng sekta ng banal na santo ay hindi makakatanggap ng ganoong pagtrato. Gayunpaman, matapos isaalang-alang na dinala ni Daryl ang kanyang asawa at biyenan, espesyal na inayos ni Diana ang isang bahay para sa kanya. Sa paglalakbay pabalik sa sekta ng banal na santo, nais ni Daryl na makahanap ng isang pagkakataon upang makatakas. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano siya tinrato ng kanyang Panginoon at senior sister, at ang kanyang mga pinsala, napagpasyahan niyang manatili sa sekta ng banal na santo hanggang sa makuha ang kanyang panloob na enerhiya, bago planuhin ang kanyang susunod na hakbang. Bukod doon, siya ay naglalakbay kasama si Yvette, at ang Emperatrice. Walang mapupuntahan kahit na makatakas siya habang sa paglalakbay. Buntong hininga. Napuno ang pagkain. Tamad na naupo si Daryl sa upuan, kinusot ang bilog na tiyan, mukhang nasiyahan. Matagal na mula nang siya ay may masarap na pagkain sa panahon ng paglalakbay sa dagat. Sa oras na yon, sumimangot ang Emperatrice, at nag-utos ng walang pasensya, Daryl. Tapos na kaming kumain. Linisin mo ng mabilis ang mesa. Siya ang Emperatrice, at ang kanyang anak na babae ay ang prinsesa, sila ay mga maharlika. Likas na si Daryl ang dapat gumawa ng mga gawain. O sige. Tumango si Daryl at hindi nagreklamo. Matapos ang paggugol ng maraming araw sa kanila, nasanay na siya sa boss na pag-ugali ng Emperatrice. Mahal, hayaan mo akong tulungan kita. Nang makita niya yon, naglakad agad si Yvette upang tulungan si Daryl na malinis ang mga kubyertos at mangkok. Hindi nasiyahan ang Emperatrice habang pinipisil ang kanyang mga mata at sinabing, Yvette, hayaan mo siyang gumawa ng mga gawaing tulad nito. Halika makipag-usap ka sa akin dito. Bagaman hindi malakas ang kanyang tono, matatag ito. Nabigo si Yvette, ngunit hindi siya maaaring sumuway sa kanya, kaya maaari lamang siyang lumakad patungo sa Emperatrice. Sa sandaling yon, ang tunog ng magaan na yabag ng paa ay narinig mula sa labas. Susunod, isang manipis na figura ang lumakad. Ang tao ay nakasuot ng isang mahabang puting damit, ngunit hindi nito maitago ang kanilang magandang hitsura. Nakangiti siya ng matamis at mukhang kakit-akit. Ito ay si Donna Bosch, ang kanyang senior sister. Nang makita niya si Daryl na naglilinis ng mesa, hindi mapigilan ni Donna na takpan ang bibig at tumawa. Si junior brother ay talagang isang masipag at mabuting tao. Sinumang ikakasal sa kanya ay napakaswerte. Natigilan si Daryl at hindi mapigilang itanong, Senior sister, bakit ka nandito? Tumango si Donna at binati sina Emperatrice at Yvette bago siya ngumiti at sinabi, Junior brother, naalala mo bang pumayag kang turuan ako ng manggagaya na teknik? Mayroon akong libreng oras ngayong gabi, pwede mo ba akong turuan? Ang mga mata ni Donna ay puno ng pag-asa nang sinabi niya iyon. Nais ng bawat isa na alamin ang manggagaya na teknik upang maakit ang gurami dragonfish. Napakamot ng ulo si Daryl at tahimik. Narito ang senior sister upang hanapin ako upang magturo ng manggagaya na teknik sa gabi. Tama ba yon? Hindi siya libre.
Noong iniisip pa lamang ito ni Daryl, hindi maiwasang sagutin ng Emperatrice ang isang matatag na tono, "Binibining Donna, huli na, pwede mo siyang hanapin bukas. Kailangan niya akong ihanda sa pagtulog mamaya." Kahit na hindi niya gusto si Daryl, para sa isang magandang babae na maging napakalapit kay Daryl, nadama din ng Emperatrice ang panganib. Labis siyang nagalala para kay Yvette. Palagi siyang nakatira sa palasyo, at pinangasiwaan ng mga eunuch o maidmaid ang lahat ng kanyang gawain. Sa ilalim ng nakababahalang sitwasyon, hindi na siya nag-isip pa at sinabi ito kaagad. Natigilan si Donna sa sandaling iyon. Ang manugang na lalaki ay kailangang tulungan ang biyenan na humiga. Anong pasadya yan? Medyo kakaiba ito. Titang na. Hindi sigurado si Daryl kung nais niyang tumawa o umiyak, nahihiya siya. Nag-aalala ang Emperatrice na papalitan ng nakatatandang sister ang posisyon ng kanyang anak na babae, at kaya sinabi iyon. Ngunit iyon ay hindi naaangkop. Si Yvette, na nakatayo sa gilid, namumula. Alam ng Emperatrice na mali ang sinabi niya nang makita niya ang kanilang ekspresyon. Namula siya at kinagat ang mga labi bago siya mahinang sinabi, "Ay, ibig kong sabihin na huli na ang araw at dapat tayong magpahinga." Sa sandaling iyon, ngumiti si Yvette at sinabi, "Ina, maaga pa. Hayaan mo na si Daryl." Nang sinabi niya iyon, ngumiti si Yvette kay Donna at halos humagikik. Mula nang makarating sila sa pangunahing banal na sekta ng pangunahing dambana, inaalagaan sila ni Donna. Hindi tamang hayaan na makonsensya si Daryl ngayon, na kinailangan ni Donna si Daryl. Ang pinakamahalaga, nangako si Daryl na ituturo kay Donna ang pamamaraan ng paggaya. Hindi niya masira ang pangako niya. Ang Emperatrice ay hindi na nagsalita pa ng malayo pagkatapos magsalita si Yvette. Sa oras na yon, ngumiti si Daryl at tumingin kay Donna habang sinasabi, "Senior sister, tara na." Si Daryl ay maaaring umalis ng may kapayapaan ng isip dahil talagang naiintindihan ni Yvette. Habang nagsasalita siya, naglakad siya palabas. Mabilis na sumunod si Donna sa likuran. Nang marating nila ang isang plataporma sa likuran ng bundok, ramdam ni Daryl ang labis na kaligayahan nang makita ang eksenang gabi sa harap ng kanyang mga mata. Nakita niya sa harap niya ang isang malaking bilog na buwan, isang kalangitan na puno ng mga bituin, magkakapatong na burol, makapal na ulap, at mahinang simoy ng gabi na mahinahon. Nakaramdam siya ng pagkamangha na parang nasa langit. Maganda kung masisiyahan siya sa napakagandang tanawin kasama si Yvette. Gayunpaman, mayroon siyang isang magandang senior sister na kasama na napakahusay din. Habang si Daryl ay nasisiyahan sa oras, bigla, isang malinaw na tunog ng isang ibon ang nagmula sa tuktok ng bundok sa mga ulap. Pagkatapos, dalawang malalaking agila ang umikot sa gitna ng hangin. "Titang na." Anong agila yon? Hindi mapigilan ni Daryl na pisilin ang mga mata upang masilip. Nabigla siya. Nakita niya ang dalawang malalaking agila, nagkakalat ng kanilang mga pakpak na higit sa 5 talampakan ang haba. Ang mga balahibo nito ay puti ng nebe at kulay pilak. Ang isang pares ng mga mata ng agila ay nagniningning ng maliwanag tulad ng mga bituin na mukhang matalino at pambihirang. Ang dalawang malalaking agila ay kamukha ng Snow Eagle na mayroon si Daryl sa World Universe. Ang aura nito, gayunpaman, ay ganap na naiiba. Hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malamig nang maramdaman niya ang lakas ng dalawang malalaking agila. Sila ay 5 antas na martial emperors. Hindi makapaniwala si Daryl sa sandaling iyon. Ang banal na sekta ng santo ay mayroong 10,000 taon ng kasaysayan, at saan man ay puno ng hindi inaasahang nakatagong talento, maging ang mga mahiwagang hayop nito ay napakalakas. Sa sandaling iyon, gaanong ngumiti si Donna habang nakatingin sa dalawang malalaking agila na umikot sa kalangitan na hindi kalayuan at sinabing, "Junior brother, hindi ka ba nagulat?" Mukha silang malalaking agila, ngunit sa katunayan, napakabihirang mga enchanted na hayop na tinatawag na Silverwing Eagles. Ang tuktok ng bundok ay ang kanilang lungga. Sinabing nanatili sila doon ng higit sa 1,000 taon. Habang nagsasalita siya, nagpatuloy na malungkot si Donna, sinasabing 1,000 taon na ang nakararaan, noong si Pinunong Santo ay maliit pa, halos mahulog siya sa bangin nang siya ay nasa laban ng martial arts sa iba. Sa pinakakritikal na sandali, 2 malalaking agila ang nagligtas sa kanya.
Pagkatapos noon, inutusan ng Saint Master ang lahat ng mga alagad na huwag abalahin sila. Dahil dito, iginagalang ng lahat ng mga alagad ang Silverwing Eagles, at hindi kailanman guguluhin sila. Tama si Donna. Ang dalawang Silverwing Eagles ay may hawak na isang espesyal na posisyon sa sekta ng banal na santo. Hindi lamang mga ordinaryong disipulo ang gumawa nito, ngunit kahit ang 5 pinuno ng altar ay iginagalang sila. Kahit ano ang mangyari, nailigtas nila ang buhay ng pinunong santo, na isa ring pinunong sekta ng banal na santo. Kaya pala. Bumuntong hininga si Daryl nang marinig iyon, at tahimik na tumango. Ngumiti si Donna at sinabi, "Junior brother, simulan mo akong turuan ng pamamaraan na gayahin, mangyaring." Oo naman. Tinipon ni Daryl ang kanyang saloobin at ngumiti habang tumango. Dahan niyang sinabi, "Senior sister, ang mga diskarteng panggagaya na natutunan ko ay espesyal. Kinakailangan ito akong gamitin ang enerhiya ng tiyan upang makabuo ng tunog." Habang ipinaliwanag ni Daryl ang pamamaraan, nakarinig siya ng isang boses mula sa hindi kalayuan sa oras na iyon. "Sinong nandyan? Bakit ka nandito sa kalagitnaan ng gabi?" Tumingin sila patungo sa kung saan nagmula ang boses, at nakita ang isang figura na nagmamadaling patungo sa kanila na may madilim, mayabang na ekspresyon. Ito ang panganay na senior brother, Harvey Wave. "Pitang na. Bakit ang lokong ito ay nandito?" Pinisil ni Daryl ang kanyang mga mata nang makita niya si Harvey. Nang sila ay nasa inabando ng isla, at nang pinangalanan lamang ni Daryl na si Diana Olsen bilang kanyang Panginoon, sinipa siya ni Harvey. Git niya, lumuhod si Daryl gamit ang posisyon bilang panganay na senior brother. Patuloy siyang pumili kay Daryl, at dahil doon, hindi pa siya nagkaroon ng magandang impresyon kay Harvey. Pinakatandang senior brother. Natigilan si Donna, at sumunod niyang sinabi, "Bakit ka narito?" Kalmadong sinabi ni Harvey, "Nagpapatrolya ako sa buong lugar. Nais kong tingnan kung may mga disipulo na lumalabag sa mga patakaran." Pinandilatan ni Harvey si Daryl at sinaway, "Darren, anong ginagawa mo dito? Gabi na, bakit hindi ka nagpapahinga? Ang aming banal na sekta ng santo ay may patakaran na hindi dapat gumalaw sa gabi. Haharap ka sa dingding sa kalahating buwan mula bukas at bukas." Bilang pinakamatandang senior brother, si Harvey ay may karapatang parusahan ang sinumang lumabag sa mga patakaran. "Pitang na." Nang marinig niya iyon, agad na galit si Daryl. "Wala man akong nagawa, at pinaparusahan akong harapin ang pader sa loob ng kalahating buwan. Hindi ako lumabas sa aking sariling hangarin, ito ang senior sister, na nagtanong sa akin na lumabas dito upang turuan siya tungkol sa mimic technique." Agad na nag-alala si Donna habang hinihila niya ang manggas ni Harvey. "Senior kuya, mangyaring huwag parusahan ang junior brother. Ako ang nagtanong sa kanya na lumabas dito." Gayunpaman, ayaw makinig ni Harvey. Malamig siyang tumawa habang nakatingin kay Daryl at parang mayabang. "Sumali ka lang sa sekta at tumatakbo ka at hindi mo sinusunod ang mga patakaran. Hindi mahalaga kung ano ang iyong dahilan para sa paglabas ngayong gabi, kailangan mong harapin ang dingding sa kalahating buwan. Titingnan ko kung mag-uugali ka sa hinaharap." Nang sinabi niya iyon, malamig at masama ang mga mata ni Harvey. Alam ni Harvey na si Donna ang nagtanong kay Daryl na lumabas. Bibigyan niya sana siya ng pagkakataon kung isa pa itong junior brother, ngunit iba si Daryl. Ang taong ito ay isang mangingisda lamang, ngunit ang pinuno ay mataas ang tingin sa kanya. Mas maaga, sa paglalakbay pabalik sa sekta, kinuha niya muli ang lahat ng kredito sa harap ng lahat ng mga alagad dahil nahuli niya ang Gourami Dragonfish, naisip ni Harvey. Ang mga disipulo ng Celestial Wood Altar ay iginagalang si Daryl, at sanhi iyon upang makaramdam si Harvey ng kawalan ng timbang sa emosyon. Iyon ang dahilan kung bakit kinuha niya ang pagkakataon noong gabing iyon upang makahanap ng kamalian kay Daryl. Galit na galit si Harvey nang makita ang ignorante na mukha ni Daryl. "Narinig mo ba ako? Bumalik ka kaagad at magsimulang humarap sa dingding bukas." Sinusumpa siya ni Daryl sa kanyang puso, ngunit hindi ngumiti. Pagkatapos ay ginaya niya ang tawag ng agila at sumipol. "Tweet! Napakalakas ng boses nito sa mga ulap. Ang lakas ng loob mong sumipol? Naghahanap ka ba ng kamatayan?" Malakas na sigaw ni Harvey at sinuntok si Daryl. Sa puso ni Harvey,
Si Daryl ay isang martial saint, kaya madali niya siyang pahirapan. Hindi man lang nagpanik si Daryl nang makita niya ang kamao ni Harvey na papalapit sa kanya. Pinangako niya sa kanyang sarili kung ang kamao ni Harvey ay lumapag sa kanyang katawan, mamamatay si Harvey. Si Donna na nakatayo sa gilid ay nag-aalala habang tinatapakan ang mga paa. Sumigaw siya, "Eldest senior brother, parang awa mo na huwag." Habang sinabi niya iyon, tatakbo na sana si Donna upang pigilan siya, ngunit si Harvey ay napakabilis at hindi niya ito nakaya. Tweet! Tweet! Sa pinakakritikal na sandali, ang mga tawag ng mga agila ay narinig na nagmumula sa kalangitan mula sa malayo. Ang malinaw na tunog ay nakakatakot. Mula sa malayo, mabilis na bumabagsak ang dalawang silver-winged eagles. Ang kanilang matalim na mga kuko ay nagniningning, at ang hangin ay pumutok kahit saan sila lumipad. Ang mga mata ng dalawang silver-winged eagles ay napako sa isang solong target, si Harvey. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey nang makita ang mga agila, at hindi niya mapigilang huminga ng malamig. Sa susunod na segundo, nag-panic si Harvey habang sumisigaw, "Brother Eagles, I'm Harvey from Celestial Wood Altar. Nagkikita tayo palagi. Hindi niyo ako kilala." Nagsimulang tumabi si Harvey upang maiwasan ang mga ito. Ang dalawang malalaking agila ay talagang matalino at naintindihan ang mga salita ni Harvey, ngunit hindi sila tumigil. Patuloy silang iwagayway ang kanilang mga kuko at nagsingil patungo kay Harvey. Anong nangyayari? Nanginginig si Donna sa nakita. Natigilan siya. Karaniwan, ang dalawang malalaking agila ay dapat na bumalik sa kanilang lungga upang magpahinga sa oras na ito. Bakit bigla silang nabaliw at nagpasyang salakayin si senior brother? Nakatayo roon si Daryl na may ngiti sa labi, mukhang lundo. Inakit ni Daryl ang dalawang malalaking agila. Ginamit niya ang manggagaya na teknik kanina at ginaya ang tawag ng agila. Sa parehong oras, pinapagana din niya ang loob ng taming ng hayop. Maaaring kontrolin ng hayop na taming loob ang Gurami Dragonfish King, kaya natural, maaari nitong sundin ang dalawang malalaking agila sa kanyang mga order. Ipagtanggol lamang ni Harvey ang kanyang sarili, laban sa mga pag-atake ng agila. Hindi siya naglakas loob na umatake sa kanila at mukhang nakakaawa. Napansin ni Harvey na may isang bagay na hindi tama agad. Pinunasan niya ang malamig niyang pawis habang galit na sumisigaw kay Daryl, "Darren, you're behind this, di ba?" Si Darren ay sumipol tulad ng agila ngayon, at ang dalawang malalaking agila ay nagsimulang singilin dito. Dapat may nangyayari, naisip ni Harvey. Ngayon lang natanto ito ng idong ito, naisip ni Daryl na nasasabik. Nagpanggap siyang inosente. "Senior kuya, mali ka. Ginaya ko lang ang tawag nila ngayon lang. Paano ako magkakaroon ng kakayahang mag-utos sa kanila na atakehin ka?" Habang sinabi niya iyon, pinag-isipan ito ni Daryl at nagpatuloy na sabihin, "Dahil siguro sa may ginawa kang masama kanina, at nakita ito ng dalawang kapatid na agila. Gusto kanilang turuan ng leksyon kapag nakita kanila. Ikaw." Nang marinig yun, galit na galit si Harvey na halos sumabog siya, ngunit wala siyang masabi. Ang dalawang malalaking agila ay sinalakay ako bigla. Dapat si Darren ang nasa likod nito. Maghintay hanggang sa makalabas ako rito, nagmura siya kay Daryl. Makalipas ang ilang segundo, hindi na nakatiis si Harvey at nagsimulang tumakbo sa malayo. Ang dalawang dakilang agila ay martial emperors, walang paraan para lumaban si Harvey. Wala siyang laban sa kanila. Naghihintay lang siya ng kamatayan kung hindi siya tumakbo. Sa sandaling umalis si Harvey, kapwa ang malalaking agila ay tumigil sa pag-atake. Ikinalat nila ang kanilang mga pakpak at lumipad ng mataas sa langit. Ha! Ang dalawang agila na ito. Ngumiti si Daryl nang makita si Harvey na tumatakbo para sa kanyang buhay. Sa wakas ay natipon ni Donna ang kanyang saloobin at tinanong si Daryl, "Junior brother Darren, ano ang nangyayari? Bakit nakinig ang dalawang agila sa iyong mga utos?" Tumango si Daryl, at mabilis niyang ipinaliwanag ng detalyado ang sikreto ng mimic technique. Si Donna ay napakatalino, naintindihan niya kaagad ang pamamaraan. Kabisado niya ang pamamaraan hindi nagtagal. Pagkatapos ay masaya siya sa paggaya ng pag-ingay ng mga insekto, ang tawag ng agila, nagkakatuwaan siya. Sa sandaling yon, natutunan ni Donna ang ilang uri ng boses.
Ngumiti siya at tumingin kay Daryl. Junior Brother Darren, salamat sa pagtuturo sa akin ng mimic technique. Tuturuan din kita ng diskarteng bukas. Napakalakas ng pamamaraan. Mabuti iyon. Ngumiti si Daryl at nagtanong, ano ang gusto mong turuan sa akin, senior sister? Ngumiti si Donna at mukhang lihim. Malalaman mo bukas. Gabi na, kaya bumalik tayo sa pamamahinga. Habang sinasabi niya iyon, lumingon si Donna at umalis. Nawala sa kadiliman ang kanyang payat na katawan. Sobrang nakaka-interes itong senior sister. Gusto niya akong panatilihin sa aking mga daliri sa paa. Umiling si Daryl at ngumiti. Tumalikod siya at bumalik sa bahay ng Hardin. Nang bumalik siya sa bahay, natutulog na si Yvette at ang emperador. Hindi sila ginulo ni Daryl at pumasok sa silid upang magnilay. Kinabukasan sa Celestial Wood Altar Main Hall, sina Harvey, Donna, at ang iba pang mga alagad ay nakatayo sa isang maayos na paraan sa magkabilang panig ng bulwagan. Mukha silang kalmado, ngunit hindi maitago ang kaguluhan sa kanilang puso. Tahimik na naupo si Diana sa isang upuan sa gitna ng silid. May ngiti sa sobrang ganda ng mukha niya. Maraming mga pildoras na espiritu at kayamanan mula sa buong mundo ang nakaayo sa mesa sa tabi niya. Bawat taon sa sekta ng banal na santo, ang pinuno ng altar ng sangay ay magpapasya na gantimpalaan o parusahan ang mga alagad pagkatapos nilang makumpleto ang kanilang pagsasanay. Habang ang mga alagad ng Celestial Wood Altar ay mahusay na nagsanay sa taong iyon, tinipon ni Diana ang kanyang mga alagad at naghanda ng isang mesa na puno ng mga pildoras na espiritu at kayamanan mula sa buong mundo upang ibigay bilang mga gantimpala. Dahil si Daryl ay isang bagong pinapasok na disipulo, at nasa mahinahon at pagmamasid na panahon, hindi siya inimbitahan ni Diana. O sige! Tumingin si Diana sa paligid at ngumiti habang sinasabi, lahat nakikinig sa akin. Ang bawat isa ay may mahusay na ginawa sa pagsasanay ngayong taon sa nakahiwalay na isla. Tuwang-tuwa ako. Habang sinasabi niya iyon, tinaas ni Diana ang banayad niyang kamay at tumingin kay Harvey. Harvey, ipamahagi ang mga tableta sa espiritu sa mesa sa lahat. Salamat, pinuno. Sagot agad ni Harvey. Pagkatapos ay lumakad siya sa mesa, nangolekta ng mga tabletas na espiritu, at sinimulang ipamahagi ang mga ito sa lahat. Palaging tuwang-tuwa si Harvey sa tuwing gagantimpalaan ni Diana ang mga alagad. Bilang siya ang panganay na senior brother, natural, tatanggap siya ng mas maraming gantimpala. Salamat, Master! Si Donna at ang iba pang mga disipulo lahat ay masayang nagsabi ng sabay. Guro! Sa sandaling yon, may naalala si Donna at tinanong kay Diana, bakit wala si Junior Brother Darren dito? Sa aming paglalakbay pabalik, ang Celestial Wood Altar ay hindi nakakuha ng napakaraming gurami dragonfish kung hindi dahil kay Junior Brother Darren. Nang sinabi niya iyon, ang mga mata ni Donna ay puno ng pag-asa. Habang sinabi niya iyon, ang iba pang mga disipulo ay tumango ang kanilang ulo. Oo, kahit na si Junior Brother Darren ay kasali lamang sa Holy Saint Sect, pinahusay niya ang aming reputasyon. Tama yan. Dapat nating bilangin si Junior Brother Darren para sa mga gantimpala. Bakit hindi ko kolektahin ito para kay Junior Brother Darren at ipasa sa kanya sa paglaon? Ang bawat isa ay abala sa pakikipag-chat, at lahat sila ay may mahusay na papuri kay Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.